Nagsisimula ang kwento sa isang legendary hitman na si Juo na papunta sa lokasyon ng kanyang pinakabagong targets. Sinabihan siya ng maaga na may isa o dalawang guards lamang sa lugar, pero nang siya ay aktwal na dumating, nagulat siya nang makita ang napakaraming tao na nakatayo sa paligid. Kahit ganoon, nananatiling kalmado si Juo nang hindi man lang kumikibo at simpleng dinukot ang kanyang bulsa at naglagay ng sigar sa kanyang bibig. At nang may isang lalaki na lumapit at tinanong siya kung sino ba talaga siya, mabilis na hinugot ni Juo ang kanyang baril at agad siyang binaril sa mismong lugar nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Ang natitirang mga tao ay sabay-sabay na lumapit at sinubukang atakihin si Juo bilang tugon, pero inilabas lamang niya ang kanyang 9 mm at isa-isa silang pinabagsak nang hindi man lang pinagpawisan. Isa sa mga pangunahing targets ay agad nakilala si Juo bilang ang legendary hitman na kilala sa pagiging handang pumatay ng kahit sino basta tama ang presyong inaalok. Kaya agad itong tumakbo papunta sa safe, kinuha ang pinakamaraming mahahalagang bagay na kaya niyang dalhin, at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Pero nakita ni Juo ang kanyang galaw at inilabas ang kanyang paa sa tamang oras upang matisod ang lalaki at pabagsakin ito ng malakas sa sahig. Kalmadong itinuwid ni Juho ang lalaki, sinasabing pinupuntirya lamang niya ang mga taong personal niyang itinuturing na tunay na hindi na kayang tabyusan at lampas na sa anumang pagligtas. Nagmadaling bumawi ang lalaki at mabilis na sinubukang maglabas ng baril upang barilin si Juho. Pero si Juho ay nakatayo na pala mismo sa likod niya at agad siyang pinabagsak gamit ang isang malakas na suntok diretso sa tiyan na tuluyang nagpatambas sa kanya. Matapos maayos ang lahat, dumating ang disposal unit upang asikasuhin ang paglilinis. At sa labas ng gusali, pinagalitan ni Juho ang kanyang apprentice na si Nakota dahil sinabi nitong isa o dalawang tao lamang ang nasa lugar samantalang May 25 pala ang naghihintay sa loob. Inaamin ni Nakota ang kanyang pagkakamali at inaako ito, pero hindi rin niya mapigilan ang sarili na ipahayag kung gaano siya tunay na humanga sa katotohanang nagawa ni Juho na pabagsakin ang lahat ng 25 na kalaban ng mag-isa lamang. Pagkatapos nito, sinilip nilang mabuti ang loob ng briefcase na dala ng lalaki habang ito ay tumatakas at nakita nila ang tila isang uri ng pugad ng putakti. Hindi ito masyadong pinansin ni Juho noong oras na iyon dahil wala talaga siyang ideya kung ano iyon o kung ano ang maaaring kahulugan nito. Kinabukasan, bumalik siya sa kanyang tahanan at habang sumasakay siya sa elevator, isang batang lalaki ang aksidenteng nabangga siya. Isang tingin lang ng bata sa nakakatakot na mukha ni Juho ay agad itong natakot at tumakbo palayo sa kanya ng mabilis hanggat kaya nito. Hindi na ito gaanong pinansin ni Juho o hinayaang makaapekto sa kanya dahil aminado siyang hindi siya magaling makitungo sa mga bata sa simula pa lang. Naisip niya sa sarili na kung sana ay naging mas maayos siya sa ganitong bagay noon, baka ang buhay pamilya niya ay naging ayon sa dapat at nagkaroon ng mas magandang kinalabasan. Pero pinaalala rin niya sa sarili na hindi rin naman ito ganap na kasalanan niya dahil ang totoo ay wala talaga silang anumang pagkakapareho ng kanyang ex-wife. Wala kahit isang interest na pareho nilang gusto para mabuo ang isang matibay na pundasyon. Ang trabaho niya bilang hitman ang tanging bagay na mayroon siya sa kanyang buhay at kahit iyon ay hindi niya ginagawa dahil sa passion o tunay na kasiyahan. Ginagawa niya ito dahil lamang sa magaling siya rito at wala nang ibang dahilan pa. Tahimik niya itong pinag-isipan at unti-unting napagtanto na napaka-boring ng naging buhay niya. Maya-maya, dumating si Nakota sa kanyang apartment kaya lumapit si Juho upang kausapin siya, pero doon ay biglang may isang putakti na lumipad palapit at tinusok siya mismo sa leeg. Nagdulot ito ng matinding sakit na mabilis na kumalat sa kanyang katawan, at matapos ang ilang sandali ng pagdaing at paghihirap, tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa isang laboratorio na pinapatakbo ng kanyang ex-wife na si Eri. Ang Zhuang Assassin Company na pinagtatrabahuhan ni Juho, at kasalukuyan siyang nasa kanilang science division. Ipinaliwanag ni Eri na ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay ay ang laso ng putakti, at agad itong naintindihan ni Juho dahil siya mismo ang nagdala ng pugad ng putakti mula sa kanyang huling trabaho. Pagkatapos nito, binigyan siya ng salamin at sinabi na ngayon lang din niya nalaman ang tungkol dito, pero ang kumpanyang may kinalaman sa kanyang target ay isang firm na nagsasagawa rin ng research tungkol sa genetic manipulation sa mga living organisms, kaya sa madaling salita, ang tumusok sa kanya ay hindi isang ordinaryong putakti. Tiningnan ni Juho ang sarili niya sa salamin at lubos siyang nagulat nang makita na mukha siyang mas bata ng buong 20 taon kumpara dati. Tinanong niya kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang anyo, pero hindi rin sigurado si Eri, kaya ang magagawa lang nila sa ngayon ay bantayang mabuti kung paano magde-develop ang sitwasyon. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Juho mula sa kanyang boss, at nang magsalita siya, agad na nagulat ang boss niya sa taas ng kanyang boses ngayon.
Inamin ni Juwo na naging kakaiba na ang mga nangyayari, pero sinabi niyang kaya pa rin niyang isagawa ang anumang trabaho na ibibigay sa kanya. Inasahan na ito ng kanyang boss, kaya sinabi nitong may perpektong assignment siya para sa kanya, at iyon ay ang pagpasok sa isang middle school. Agad na napatigil si Juwo sa narinig, at ipinaliwanag ng boss niya na balak niyang enroll ang kanyang anak na babae sa isang partikular na private middle school sa darating na taon, kaya gusto niyang pumasok si Juwo roon at imbestigahan ang lugar mula sa loob. Labis na nainis si Juwo dahil mas parang babysitting ito kaysa sa tunay na assassinating, pero sinabi ni Iri na mukhang bagay naman ito dahil nag-drop out si Juwo noon sa middle school. Ilang sandali siyang nagdalawang isip pero nang marinig niyang malaki ang bayad, agad siyang pumayag. Makalipas ang ilang araw, bago ang unang araw ni Juwo sa school, naghanda si Nakota ng isang pares ng salamin na may built-in cameras at microphones upang matulungan niya si Juwo mula sa labas sakaling magkaroon ito ng problema habang nasa misyon. Bago umalis si Juwo, sandali niyang inamin sa sarili kung gaano kalaking sakuna ang buong sitwasyong ito dahil mapapaligiran na naman siya ng mga bata buong araw at talagang hindi niya kayang sikmurain ang mga ito, pero pinili pa rin niyang ituloy dahil sa pera at wala naman siyang karapatang mamili. Noong umagang iyon sa school, isa-isang nagpapakilala ang lahat ng bagong estudyante, at habang maayos itong nagagawa ng iba, si Juwo naman ay nagbigay ng pinaka-awkward na introduction na halos hindi kayang panoorin, na tuluyang sumire sa kahit anong chance niya sa mga babae sa kanyang klase dahil iniisip na nila na sobrang weird siya, kahit na may isang blonde na babae sa klase nila na tila nakakita sa kanya bilang kakaibang interesting. Pagbalik niya sa bahay, naghanda si Nakota ng rice omelette para sa kanya, at talagang nagulat si Juwo kung gaano ito kasarap, pero bukod doon, binanggit ni Nakota kung gaano kapangit ang naging introduction niya kanina at pinaalalahanan siya na kailangan niyang panatilihing lihim ang kanyang tunay na identity sa lahat ng oras at hindi siya pwedeng magdulot ng kahit anong problema dahil maaari siyang masuspend o tuluyang ma-expel. Kinabukasan sa school, nagsimula ang mga lessons at noong una ay hindi man lang na-impress si Juwo dahil isa na siyang middle-aged na lalaki na dati nang may asawa at may sarili ng anak. Kaya wala siyang inaasahang anumang bagay sa school na makakapukaw ng kanyang interes. Pero agad siyang napatunayang mali nang madiskubre niya ang konsepto ng negative numbers, dahil buong buhay niya ay iniisip niyang pataas lamang ang mga numero at wala siyang kahit anong ideya na mayroong ganitong bagay, kaya ang pagtuklas nito ay tunay na nakahuli ng kanyang atensyon, at noong bata pa siya ay hindi siya nakatanggap ng kahit anong traditional education dahil direkta siyang inilagay sa training ng organisasyon. Kaya ang maranasan ng pag-aaral ng mga ganitong bagay ay isang bagay na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na gawin noon. Pagsapit ng hapon, natapos ang mga lessons at hindi maiwasan ni Juwo na makaramdam ng tunay na excitement dahil napagtanto niya na may isang buong mundo ng mga bagay na hindi niya alam na mayroon pala siyang pagkakataong matutunan. Noong gabing iyon matapos ang school, pumasok si Nakota sa kanyang kwarto at nagulat nang makita si Juwo na seryosong nag-aaral kahit na kanina ay tutol na tutol siya sa ideyang iyon, pero ang medyo nakakabahala para sa kanya ay kung gaano kabilis naging matindi ang passion ni Juwo para rito. Kinabukasan ng umaga, isang kahinahinalang lalaki ang nakita na nakatayo sa malayo at nakatingin sa entrance ng school. Sa pagtatapos ng araw na iyon, muling nakaranas si Juwo ng isa na namang araw na puno ng mga kahangahangang bagong bagay na natutunan at tunay siyang na-excite para sa susunod na lesson kinabukasan. Nagdesisyon siyang umuwi pagkatapos, pero doon ay may narinig siyang kakaibang kaguluhan sa malapit kaya lumapit siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon niya nakita ang isang athletic na lalaki na may suot na panda mask na kakabagsak lang sa security guard gamit ang isang sipa. Ang mga tao sa paligid ay tila kilala siya bilang Panda Mask at ang mga babae naman ay mas natutuwa pa kaysa natatakot habang inilalabas ang kanilang mga phone para e-record ang buong pangyayari. Ngunit bigla, kumilos si Panda Mask at tumakbo diretso papunta sa parehong dalawang babae na matagal nang may attitude kay Juwo mula nang dumating siya at sinimulan silang harasan ng agresibo. Habang nakatayo si Juwo at nanunood, pinaalalahanan siya ni Nakota kung gaano kasama ang naging trato ng mga babaeng iyon sa kanya at sinabi na hindi naman niya kailangang tulungan ng mga ito dahil hindi naman talaga nanganganib ang kanilang buhay, ngunit sinabi ni Juwo kay Nakota na masyado na siyang mature para umupo lang at tumangging tumulong sa isang tao dahil lang hindi naman niya ito obligasyon. Kaya naghagis siya ng isang eraser sa hangin at pinaputukan ito upang makalikha ng smokescreen para walang makakita kung sino talaga ang nasa likod ng lahat. Pagkatapos ay tinamaan niya si Panda Mask ng isang malinis na atake, at kahit na nagdulot ito ng matinding pinsala, nagulat siya na hindi pa rin ito sapat para tuluyang pabagsakin ito. Ngunit agad niyang naunawaan na may katwiran iyon dahil malaki ang ibinaba ng kanyang lakas mula nang mapunta siya sa mas batang katawan.
Bilang huling desperadong hakbang, naglabas si Panda Mask ng isang stick ng dynamite at nagbanta na pasasabugin ang lahat sa lugar, ngunit agad itong sinipa ni Juho diretso sa singit kaya napabagsak ito kaagad, saka itinapon ng dynamite sa hangin at binaril ito bago pa makapagdulot ng anumang pinsala. Nang tuluyang mawala ang usok, nakita ng dalawang babae si Juho na nakatayo sa harap nila at napagtanto nilang siya ang nagligtas sa kanila, ngunit diretsahan itong itinanggi ni Juho at sinabi na may isang random na lalaki ang tumalo kay Panda Mask at nagkataon lang na napadaan siya sa tamang oras, kaya naiwan ang dalawang babae na litong-lito. Kinabukasan sa school, bumalik sa normal ang lahat at abala ang mga kaklase ni Juho sa paggawa ng isang group chat. At ang natitira na lang ay kung isasama ba siya o hindi. Pero nagdadalawang isip sila dahil mukha siyang loner at isang kakaibang tao, ngunit lumapit sa kanya ang dalawang babaeng tinulungan niya kahapon at tinanong kung gusto ba niyang isama sa group chat, at habang ginagawa iyon ay bahagya pa silang namumula habang nagpapasalamat sa ginawa niya para sa kanila, at kahit wala talagang pakialam si Juho kung mapasama man siya sa group chat, ayaw naman niyang biguin ang dalawa matapos siyang personal na lapitan kaya pumayag na rin siyang sumali. Noong gabing iyon, lubos na nagulat si Juho dahil hindi tumitigil ang kanyang phone sa sunod-sunod na notifications mula sa group chat na parang walang balak huminto. Napansin ni Nakota na tila tense si Juho kaya tinanong niya kung gusto ba nitong manigarilyo para kahit papaano ay makalma, pero sinabi ni Juho na tuluyan na niyang itinigil iyon dahil hindi na kaya ng kanyang mas batang katawan ang sigar, at bukod pa rito ay hindi na rin ito kayang uminom ng alak. Sa kabila ng lahat ng iyon, inamin ni Juho na mas magaan at mas maayos ang pakiramdam niya ngayon kumpara sa dati niyang katawan, nagpa siya siyang obserbahan pa muna ang sitwasyon upang makita kung paano pa ito magde-develop, at matapos pag-isipan ang lahat, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paggawa ng kanyang homework. Kinagabihan, habang nag-aaral si Juzo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Noren. Sinabi nito sa kanya na ang putakti na tumusok sa kanya ay hindi talaga umiiral sa kalikasan. Ayon sa kanyang mga natuklasan, ito ay artificial na nilikha. Ang kumpanyang responsable rito ay ang Mitsuoka Pharmaceuticals na siyang pangalawang pinakamalaking pharmaceutical company sa Japan. Idinagdag pa ni Noren ang isang mas mahalagang impormasyon. Ang presidente ng kumpanyang iyon ay may anak na babae na nag-aaral sa parehong paaralan ni Juzo at nasa parehong klase pa niya. Ang pangalan niya ay Noren, dahil dito, iminungkahi ni Noren na subukan ni Juzo na makipag-ugnayan sa kanya. Naniniwala siya na maaaring makapagbigay si Noren ng mas maraming impormasyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari. Kinabukasan, bumalik si Juzo sa kanyang normal at nakakabagot na buhay sa paaralan. Ang dalawang babaeng iniligtas niya noon, sina Takata at Baba, ay nagsimula ng maging mas palakaibigan sa kanya. Hinikayat pa nila siyang maging mas aktibo sa group chat. Sumagot si Juzo ng may pagkailang at sinabing susubukan niya ang kanyang makakaya. Habang nasa klase, hindi mapigilan ni Juzo ang pagtitig kay Noren. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano niya ito lalapitin. Ngunit si Noren ay hindi lang basta magandang mukha. Siya rin ay napakahusay sa mga pisikal na aktibidad, lalo na sa pagtakbo. Dahil dito, patuloy siyang pinagmamasdan ng mga uhaw na lalaki sa kanilang klase, umaasang magkakaroon sila ng pagkakataon sa kanya. Sa susunod na period, muling kinontak ni Noren si Juzo at pinaalalahanan siyang subukang makipag-ugnayan kay Noren. Sinabi niyang maaaring may mahalagang impormasyon si Noren tungkol sa kanilang sitwasyon. Nag-alinlangan si Juzo at sinabing duda siya na may alam itong kapakipakinabang. Ngunit iginiit ni Noren na si Noren pa rin ang pinakamagandang pagkakataon nila upang makahanap ng bagong impormasyon. Kaya pumayag si Juzo na susubukan niya. Pagsapit ng tanghalian, nagsimulang magsalita si Nakota sa pamamagitan ng speaker sa salamin ni Juzo. Inaasar niya si Juzo dahil sa pagiging loner nito, sumagot si Juzo sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Nakota na may higit sa 20 taong agwat sa edad nila, kaya magiging sobrang kainahinala kung susubukan niyang kumilos ng masyadong normal o agad makibagay sa mga estudyante, kahit alam niyang magiging awkward ito. Nauunawaan ni Juzo na kailangan pa rin niyang kausapin si Noren. Tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at lumapit sa kanya para batiin ito. Ngunit sa mismong sandaling nilapitan niya ito, agad siyang tinawag nitong creep at pinayuhang lumayo sa kanya. Dahil dito, napagtanto ni Juzo na magiging mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos, nalaman ni Takata at Baba mula kay Juzo ang nangyari, ngunit hindi sila nagulat kahit kaunti. Ipinaliwanag nila na kilala si Noren bilang napakalamig at mailap. Maraming lalaki na ang nagtapat sa kanya, ngunit agad niya itong tinatanggihan. Palagi siyang nag-iisa at wala siyang malalapit na kaibigan, maging lalaki man o babae. Sa pagtatapos ng araw ng klase, naglalakad pa uwi si Juzo habang nakikipag-usap kay Nakata. Nagsimula siyang mag-isip muli at napagtanto niya na maaaring imposibleng makakuha ng anumang impormasyon mula kay Noren.
Dahil dito, nagpasya siyang isang tabi muna ang ideyang iyon. Habang naglalakad siya, nagsimula siyang makaramdam ng gutom. Kaya pumasok siya sa isang ramen restaurant para kumain. Habang nasa loob, bigla niyang napansin si Noren na nagtatrabaho roon bilang waiter. Mukha ring nagulat si Noren nang makita siya, pagkaraan ng ilang segundo, pareho silang nagkunwaring normal. Umupo si Juzo at umorder ng pagkain at kinuha ni Noren ang kanyang order. Habang naghihintay, nagsimulang mag-overthink si Juzo sa lahat ng bagay. Naisip niya kung bakit ang anak ng presidente ng isang pharmaceutical company ay nagtatrabaho sa isang maliit at ordinaryong ramen shop. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang ramen. Sa una, inaasahan niyang magiging pangkaraniwan o hindi gaanong kahanga-hanga ito, ngunit matapos ang isang subo, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nabigla siya sa kung gaano kasarap at kalasa ang ramen, at nag-react siya ng may totoong excitement habang patuloy itong kinakain. Habang abala siya sa pagkain, biglang lumapit si Noren sa kanya at tahimik na sinabi na magkita sila sa likod ng shop kapag tapos na siyang kumain. Sa likod na eskinita, labis na nahihiya si Noren na may nakakaalam mula sa kanyang paaralan na nagtatrabaho siya roon. Agad niyang nakiusap kay Juzo na panatilihin itong lihim mula sa lahat sa paaralan. Pumayag si Juzo nang walang pag-aalinlangan at nangakong hindi niya ito sasabihin kan inuman. Pagkatapos nito, sabay na silang naglakad pauwi. Habang naglalakad, naging curious si Juzo at tinanong si Noren kung bakit siya nagtatrabaho sa isang ramen shop kahit mayaman ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Noren na ang ramen shop ay pag-aari ng kanyang tiyuhin. Dahil dito, hindi siya talaga binabayaran tulad ng isang normal na part-time worker. Sa halip, tumutulong lamang siya sa isang kapamilya. Pagkatapos ay tinanong ni Juzo kung ano ang silbi nito kung hindi naman ito isang tunay na trabaho. Natahimik si Noren sandali at pagkatapos ay mas tapat na nagbukas. Ipinaliwanag niya na mula pa noong bata siya, palagi na niyang alam kung gaano kayaman ang kanyang pamilya at kung paano siya tinitingnan ng mga tao bilang isang magandang mayamang babae. Ngunit palagi siyang nababagabag nito dahil sa mahigpit at makalumang inaasahan na pilit ipinapataw ng kanyang mga magulang sa kanya. Dahil dito, matagal na siyang may isang pangarap, gusto niyang magbukas ng sarili niyang ramen shop balang araw. Kinamumuhian niya ang makalumang pag-iisip ng kanyang pamilya at nais niyang mamuhay gamit ang sarili niyang kakayahan sa halip na umasa sa kanilang yaman o reputasyon. Nais din niyang ipagpatuloy ang lasa at estilo ng ramen ng kanyang tiyuhin na tunay niyang hinahangaan. Pagkatapos, ipinaliwanag pa ni Noren ang tungkol sa kanyang tiyuhin. Naging ramen chef ito dahil hindi nito gusto ang ideya na ang mga tao ay gumugugol lamang ng oras sa mga kapareho nila ng antas sa lipunan o yaman. Tuwing nalulungkot o nai-stress si Noren noong bata pa siya, simpleng nagluluto lang ng ramen ang kanyang tiyuhin para sa kanya nang walang sinasabi. Kahit walang salita, ang simpleng gawaing iyon ay palaging nagpapagaan ng kanyang pakiramdam at nagbibigay sa kanya ng ginhawa. Matapos marinig ito, sumang-ayon si Juzo sa kanya, sinabi niya na hindi niya kailangang mamuhay ayon sa inaasahan ng kanyang mga magulang dahil lamang anak nila siya. Idinagdag din niya na ang ramen na kinain niya kanina ay talagang napakasarap. Nang marinig ito, kitang-kitang sumigla si Noren, kahit hindi siya ang mismong nagluto ng ramen, tumulong siya sa paghahanda ng mga sangkap kaya nakaramdam siya ng pagmamalaki na may ambag siya sa isang bagay na naging napakaganda ang kinalabasan. Nagpatuloy silang maglakad ng magkasama hanggang sa makarating sila sa puntong kailangan na nilang maghiwalay. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Noren kay Juzo na dahil lang nag-open up siya sa kanya ay hindi ibig sabihin na dapat na siyang kumilos na parang magkaibigan sila o makipag-usap sa kanya ng normal sa paaralan. Tinanggap ito ni Juzo at sinabing naging maganda ang sandaling iyon habang tumagal. Pagkatapos ay nagpaalam siya at nagsimulang umalis. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang van ang biglang huminto sa likod ni Noren. Bago pa siya makariyak, mabilis siyang sinunggaban at hinayla papasok. Agad na umarangkada ang van at mabilis na umalis, sinubukan ni Juzo na habulin ito, ngunit hindi siya sapat na mabilis para makahabol. Huminto siya at nagsimulang mag-isip kung bakit may magkidnap sa isang tahimik na babae tulad ni Noren. Pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang ama ay ang presidente ng isang kaina-hinalang pharmaceutical company. Dahil dito, maraming posibleng dahilan kung bakit siya maaaring targetin. Si Nakota ay agad nang mino-monitor ang sitwasyon at mabilis na sinuri ang plaka ng van. Ngunit natuklasan niyang ito ay pekeng plaka, ibig sabihin ay sadyang ginawa ito upang maiwasang matunton o makilala. Napagpasyahan ni Nakota na maaaring huli na ang lahat para mailigtas siya. Kahit narinig yon, tumanggi si Juzo na sumuko, agad siyang nagsimulang tumakbo sa direksyong tinahak ng van. Gumawa siya ng mga nakakabaliw na Parker moves at umakyat sa isang cell tower para makakuha ng mas magandang tanaw sa paligid. Mula roon, nakita niya ang van na nakahinto sa isang red light sa malayo. Hinugot ni Juzo ang kanyang handgun at sinubukang barilin ito.
Sinabi ni Nakota na wala itong silbi dahil imposibleng tamaan ang target mula sa ganoong kalayuan. Gayunpaman, maingat na kinalkulan ni Juzo ang anggulo at trajectory at sa halip ay nagpaputok ng isang tracking dart. Direktang tumama ang dart sa van, ngayong may paraan na sila para matrack ito, sinundan ni Juzo ang signal hanggang sa dalhin siya nito sa isang abandonadong gusali. Sa loob, tinanggal ng mga kidnapper ang blindfold ni Noren. Nang makita nila ng malinaw ang kanyang mukha, napagtanto nilang napakaganda pala niya. Isa sa kanila ang nadala at nagsimulang mag-isip na halikan siya. Ngunit biglang dumating ang boss at sinampal siya palayo. Humingi ito ng paumanhin kay Noren para sa masamang asal ng kanyang tauhan at sinabing papatayin niya ito mamaya dahil doon. Pagkatapos, kalmadong tinanong ng boss si Noren tungkol sa lihim ng top secret na bagong gamot na develop ng kumpanya ng kanyang ama. Sinabi niyang alam niyang may impormasyon si Noren tungkol dito. Sumagot si Noren na hindi niya alam ang sinasabi nito. Iginiit ng boss na tigilan na niya ang pagpapanggap at sinabing alam na niyang nagsisinungaling siya. Sa totoo lang, wala talagang ideya si Noren kung ano ang tinutukoy nito at hindi niya naiintindihan ang tungkol sa isang secret drug. Naniniwala pa rin ang boss na nagsisinungaling siya kaya binyantaan nitong sisirain ang ramen shop ng kanyang tiyuhin kung tatanggi siyang magsalita. Nagpanik si Noren at nakiusap na huwag itong gawin. Muli niyang isinumpa na wala talaga siyang alam sa tinatanong nito. Sa sandaling iyon, biglang nabaril sa ulo ang boss ni Juzo. Lumingon si Noren sa gulat para makita kung ano ang nangyari, ngunit agad siyang nilagyan ni Juzo ng bag sa ulo upang hindi niya makita ang kanyang mukha o pagkakakilanlan. Ang natitirang mga tauhan ng boss ay naghanda para atakihin si Juzo. Gayunpaman, agad na kumilos si Juzo at isa-isa silang pinabagsak sa pamamagitan ng pagbaril. Rubber bullets lamang ang ginamit niya dahil hindi siya pumapatay ng kahit sino. Kahit technically off the clock siya, mabilis na napagtanto ni Juzo na may iba pang kalaban sa labas. Inilagay niya si Noren sa isang cart upang mailipat siya ng ligtas. Nang may isa pang kalaban na lumitaw, gumawa si Juzo ng isang nakakabaliw na flip move gamit ang cart at agad itong pinabagsak. Habang gumagalaw sila sa hallway, mas maraming tauhan ang nagpapaputok. Ginamit ni Juzo ang cart bilang gumagalaw na cover, initilt ito upang harangin ang mga bala habang patuloy na tumatakbo papunta sa hagdan. Sa stairway, nakasalubong nila ang mas marami pang kalaban, ngunit ginamit ni Juzo ang kanyang sanay na hitman skills upang mabilis silang pabagsakin ng hindi bumabagal. Nang makarating sila sa labas, inisip ni Juzo na tapos na ang lahat. Ngunit biglang muling lumitaw ang boss na nagkamalay na at minaneho ang isang sasakyan diretso sa kanila sa tangkang sagasaan sila. Sinubukan ni Juzo na barilin ang windshield, ngunit napagtanto niyang bulletproof ang salamin. Dahil wala nang ibang opsyon, itinulak niya si Noren palabas ng cart upang mailigtas ito, pagkatapos ay itinulak ang cart diretso sa paparating na sasakyan. Gumamit siya ng isang wooden ornament upang gumawa ng ramp, dahilan upang lumipad ang kotse sa ere at tumalon sa ibabaw nila. Malakas na bumagsak ang sasakyan at namatay ang boss dahil sa impact. Matapos ang lahat, pinasinghot ni Juzo si Noren ng chloroform, dahilan upang mawalan ito ng malay upang tumigil sa pagtatanong o pag-react sa nangyari. Kinabukasan, nagising si Noren sa kanyang kwarto na lubos na nalilito. Iniisip niya kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari. Ngunit nang mapansin niya ang mga marka sa kanyang pulso, agad niyang napagtanto na totoo iyon. Nagsimula siyang mag-isip kung sino ang maaaring nagligtas sa kanya at pinaghihinalaan niyang si Juzo iyon. Nang maglaon sa paaralan, hinarap niya ito at diretsyong nagtanong, ngunit nagkunwari si Juzo na wala siyang alam at kumilos na parang walang ideya. Bago pa niya maituloy ang pagtatanong, casual na sinabi ni Juzo na pupunta na siya roon paminsan-minsan para kumain ng ramen mula ngayon, ngumiti siya ng may kumpiyansa at tinanong kung ililibre ba siya nito ng isang bowl sa susunod, nag-atubili si Noren, ngunit kalaunan ay pumayag ng labag sa loob. Makalipas ang ilang sandali, nahihirapan si Juzo na mag-focus sa math class. Pagdating niya sa bahay, tinawagan niya si Ari at sinabi na may isang bagay sa klase na hindi niya naiintindihan. Binalikan niya ang lahat ng napag-aralan nila hanggang ngayon pero hindi pa rin ito nakatulong. Tinanong ni Juzo si Ari kung kumusta siya sa math at inamin nito na mahina siya doon. Gusto niyang turuan siya pero wala siyang oras para doon. Abala na siya sa trabaho at gawaing bahay at bukod pa doon, sinusubukan pa niyang alamin kung paano siya maibabalik sa normal. Hindi na nakipagtalo si Juzo tungkol doon pero kailangan pa rin niya ng tulong. Kaya sinabi ni Ari sa kanya na magtanong na lang sa teacher niya. Sinabi ni Juzo na mas bata ang teacher kaysa sa kanya, kaya nakakailang magtanong. Kaya umalis si Juzo at pumunta sa library para subukang intindihin ito mag-isa. Sobrang stress siya dahil kung hindi niya maintindihan ang lesson na ito, hindi na niya masusundan ang mga susunod pa. Bigla, may lumapit na kaklase sa kanya, ang pangalan niya ay Rio, at nakilala niya si Juzo mula sa klase.
Isang tingin lang ni Rio sa problemang pinuproblema ni Juzo, agad niyang naintindihan ang tunay na problema. Ipinaliwanag niya na malamang hindi natutunan ni Juzo ng maayos ang arithmetic at formulas noong elementary school. Kaya ngayon, naghahalo-halo ang lahat at lalo siyang nalilito. Napaisip si Juzo at napagtanto na totoo ito dahil ginugol niya noon ang oras niya sa kalokohan imbes na makinig. Sinabi ni Rio na madalas siyang pumunta sa library para mag-aral. Kaya inalok niya si Juzo na mag-aral silang dalawa. Pumayag si Juzo at nagsimula silang mag-aral. Makalipas ang ilang sandali, nakakuha si Juzo ng perfect score sa kanyang math quiz at tuwang-tuwa siya. Ikinwento niya kay Rio ang magandang balita habang binibigay ang lahat ng credit sa kanya, pero sinabi ni Rio na dahil ito sa pagsisikap ni Juzo na matutunan ang basics. Agad na gustong ilibre ni Juzo si Rio ng inumin bilang pasasalamat at sinimulan niya itong tawaging teacher. Sa isang diner, nabangga ni Rio ang isang tao at agad itong nagalit. Tinawag niya si Rio na isang maliit na bastos habang sinasabing mag-ingat siya at humingi ng tawad si Rio. Pagkaupo nila, itinuro ni Juzo ang isang bagay na napansin niya habang tinuturuan siya ni Rio araw-araw. Nakita niya na si Rio ay palaging nag-aaral din ng kasing dami, kung hindi man mas marami pa, para sa sarili niya. Para bang may isang goal si Rio na pinupuntirya na talagang kahanga-hanga. Sinabi ni Rio kay Juzo na may sikreto siya at ayaw niyang ipaalam ito sa klase. Pumayag si Juzo, kaya ibinunyag ni Juzo na may pangarap si Rio na maging doktor balang araw. Ipinaliwanag niya na nagkasakit ang kanyang ina at pumanaw noong bata pa siya. At sa mga panahong wala ang kanyang ama, ang kanyang lola ang nag-alaga sa kanya. Kamakailan lang, mas lalo pang lumala ang kalagayan ng kanyang lola. Kaya naman nagdesisyon siya na gusto niyang tulungan ang mga taong tulad ng kanyang ina at lola na mabuhay ng mas matagal. Labis na naantig si Juzo dito at napaisip siya kung paano niya laging sinasabi na hindi siya magaling makitungo sa mga bata. Napagtanto niya ngayon na baka ang dahilan nito ay dahil hindi niya sila tinatrato bilang mga individual. Sa totoo lang, mas kahanga-hanga si Rio kaysa sa anumang maipagmamalaki ni Juzo. Bigla silang naabala ng bastos na lalaking nakikinig pala sa buong usapan nila. Tinawag niya na sayang lang sa pera ang pangarap ni Rio na maging doktor at halos tinawag pa siyang tanga sa pagsubok pa lang nito. Iniisip ni Juzo kung sisipakan ba niya ang lalaki pero pinigilan siya ni Rio. Pagkatapos, binalingan ng lalaki si Juzo at sinabing ang pagkahuli sa pag-intindi ng schoolwork sa unang taon ng middle school ay katangahan. Idinagdag pa niya na ang pagsusumikap kahit hindi ka naman bagay doon ay parang ipinapakita mo lang kung gaano ka katanga. Sa una ay tila nasaktan si Rio pero siya pa rin ang tumayo para ipagtanggol ang sarili nila. Sinabi niya na sapat na ang narinig nila at ipinaliwanag na walang kinalaman ang sinasabi ng lalaki sa dahilan kung bakit gusto niyang maging doktor. Sinabi rin niya na kahit tama pa ang lalaki, may mali sa isang taong tinatawag na tanga ang iba dahil lang hindi sila sumasang-ayon sa kanya. Nilinaw ni Rio na ayaw niya sa taong tumatawa sa pagsisikap ng kanyang kaibigan. Sinubukan pang sumagot ng lalaki pero pinahiya na siya ng ibang tao sa diner. Sinabihan siya na pakialaman na lang ang sarili niyang buhay at pinuna siya dahil sa pang-aasar sa mga bata. Umalis ang lalaki na lubos na napahiya at sinabi ni Juzo na mas lalo pa siyang humanga kay Rio. Ipinaliwanag ni Rio na nadala lang siya ng emosyon pero para kay Juzo, napakaastig ng ginawa niya. Sinubukan ng bastos na lalaki na gumanti sa pamamagitan ng pagbangga sa kanila gamit ang kanyang bisikleta pero agad itong napansin ni Juzo. Ginamit niya ang kanyang protractor para mapatamba ang lalaki sa bisikleta at sinabihan itong magpalamig muna. Tiniyak ni Juzo na dala pa rin niya ang kanyang mahalagang laptop at nahulog ang lalaki sa ilog. Kinagabihan, nanaginip si Juzo tungkol sa kung paano noon ay nahihirapan siyang makipag-usap sa sarili niyang anak na babae. Pagkagising niya, sinabi ni Kotatsu na ang apartment niya ay sobrang kalat. Sinabi ni Juzo na matagal na siyang hindi tumatawag ng housekeeper, kaya sinabi ni Kotatsu na dapat siya na mismo ang maglinis. Tumanggi si Juzo at sinabi niya na hindi ginagawa ng mga lalaki ang ganong bagay. Hindi natuwa si Kotatsu at sinabi niya kay Juzo na kailangan na niyang baguhin ang kanyang mga paniniwala. Makalipas ang ilang sandali, nalaman natin na nagsisimula na ang mga clubs sa school at lahat ay nagdedesisyon kung alin ang sasalihan nila. Sinabi ni Juzo na dapat iwasan niya ang athletic clubs dahil masyado siyang mapapansin. May ilang lalaki na nawala ng baseball at nagulat ang lahat nang ibinalik ito ni Juzo sa kanila ng sobrang lakas. Sinabi ni Rio na iniisip niyang sumali sa kendo dahil may kaunti na siyang experience dito at gusto niyang e-balance ito sa kanyang pag-aaral. Tinanong niya si Juzo kung anong club ang sasalihan niya at sinabi ni Juzo na malamang iiwasan niya ang athletic clubs dahil masyado siyang mapapansin. Tiningnan niya ang ilang cultural clubs at napansin niya na mayroong home economics club. Inakala ni Juzo na puro babae lang doon at may isang boses na nagsabing hindi maganda ang ganong iniisip.
Lumabas na ito pala ay ang nakatatandang kapatid ni Rio at siya rin ang president ng Home Economics Club na tinutukoy ni Juzo. Sinabi niya kay Juzo na ikinwento na siya ng kanyang kapatid tungkol sa kanya at hindi siya impressed sa makalumang paraan ng pag-iisip nito. Sinabi niya na kahit lalaki ka man o babae, kung buhay ka, kumakain ka. Ibig sabihin, dapat marunong kang magluto, dagdag pa niya, kung gumagawa ka ng kalat, dapat marunong ka ring maglinis. Ipinaliwanag niya ito ng simple sa pagsasabing dapat matutunan ng lahat na panasa ng sarili nilang puwet. Nagulat si Juzo sa paraan ng kanyang pagsasalita pero agad niyang naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya kay Juzo na may trial club session sila ngayong araw at dapat siyang pumunta. Nag-alinlangan si Juzo pero sinabi niya na kung hindi siya pupunta, hindi na niya papahiram si Rio sa kanya. Hindi makapaniwala si Juzo na may taong nagbanta sa isang legendary assassin dahil lang sa club activity pero wala siyang choice. Sa trial, gumawa sila ng rice balls at miso soup at nagulat si Juzo na marami rin palang lalaki ang naroon. Pagkatapos, binigyan siya ng club president ng isang challenge. Kung magiging boring ang session na ito, siya ang bahala sa lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan ni Juzo sa loob ng susunod na 6 na buwan. Pero kung mag-enjoy siya, kailangan niyang sumali sa club. Nagsimula ang trial session at agad na nagtrabaho si Juzo sa paggawa ng pagkain. Sumikap siya ng husto at pati siya mismo ay humanga sa kung gaano kasarap ang kinalabasan nito. Pagkatapos nito, tinanong siya ng club president kung ano ang tingin niya. Sinubukan ni Juzo na magpakakol at sinabi na okay lang ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang tawagin itong draw dahil hindi naman ito boring pero hindi rin sapat para maengganyo siyang sumali. Sinabi ng club president na hindi pa tapos ang contest dahil kailangan pa niyang enjoy ang kanyang leftovers. Habang naglalakad pa uwi si Juzo, sinabi ni Kotatsu na narinig niya itong nag-enjoy sa pagkain. Inamin ni Juzo na masarap ito pero hindi pa rin sapat para gustuhin niyang sumali. Nagpadala si Juzo ng kaunting pagkain kay Ari at tinawagan siya nito. Sinabi ni Ari na kinain na nila ito ni Koso at ipinasa niya ang telepono sa kanilang anak. Nabigla si Juzo at nagpasalamat si Koso sa pagkain. Isang flashback ang nagpakita ng sinabi ng president sa kanya tungkol sa leftovers. Sinabi nito na ipatikim niya ang pagkain sa isang taong mahalaga sa kanya. Iba ang pakiramdam kapag para sa sarili mo lang ang niluto, pero mas masaya ito ng 100 beses kapag para sa ibang tao. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Koso kay Juzo na napakasarap ng pagkain. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga si Juzo nang mapagtanto niyang maaaring natalo siya sa pastahan. Kinabukasan, nag-sign up si Juzo sa Home Economics Club. Sa hallway, nakita niya si Noren na nag-sign up din sa parehong club. Pareho silang naguluhan dahil hindi naman sila ang tipo na sasali sa Home Economics. Ipinaliwanag ni Juzo na komplikado ang sitwasyon niya pero mas interesado siya kung bakit sasali si Noren. Ipinaliwanag ni Noren na iniisip niyang makakatulong ito sa kanya na mas makatulong sa ramen shop. Nilinaw din niya na huwag niyang sasabihin ito kahit kanino. Hindi rin siya dapat maging masyadong close sa kanya kahit pareho sila ng club. Biglang nakatanggap si Juzo ng tawag mula kay Kotatsu at agad niyang naramdaman na may mali. Sinabi ni Kotatsu na may masamang balita siya tungkol sa paraan para maibalik si Juzo sa kanyang dating anyo. Sinabi niya na ang conclusion ay kailangan pakasalan ni Juzo si Noren. Hindi makapaniwala si Juzo sa kanyang narinig at hiniling niya kay Kotatsu na ipaliwanag ito. Ibinunyag ni Kotatsu na naglabas ang Emsoka Pharmaceuticals ng isang malaking announcement na kung sino man ang magpapakasal kay Noren ay magmamana ng buong kumpanya. Hindi maintindihan ni Juzo kung bakit gagawin ang ganitong announcement dahil siguradong magdudulot lang ito ng backlash. Iniisip ni Kotatsu na alam niya ang dahilan at pinaalala niya kay Juzo ang sinabi ng kidnapper. Naniniwala ang kidnapper na may sikreto si Noren na may kaugnayan sa top secret drug ng kanyang ama. Ayon sa mga usapan sa likod ng mga eksena, itinuturing itong highly credible na impormasyon. Sa madaling salita, hindi uubra ang brute force laban sa Mitsoka Pharmaceuticals. Ang tanging paraan para mabunyag ang sikreto ng WASP ay ang mamana ang kumpanya. Ibig sabihin, ang bagong misyon ni Juzo ay maging fiancé ni Noren. Agad itong tinanggihan ni Juzo at pinaalalahanan si Kotatsu na isa siyang divorceman na papalapit na sa 40. Wala itong saysay para sa kanya at hinding-hindi siya papayag na maging fiancé ng isang middle schooler. Kalaunan, pumunta si Juzo para kumain ng ramen sa ramen shop ni Noren. Sinabi niya na tuwing kumakain siya roon, nakakalimutan niya ang lahat ng problema niya. Sinabi niya sa sarili niya na imposibleng magawa ng isang matandang tulad niya ang maging fiancé ni Noren. Maaaring bumalik siya sa simula pagdating sa pagbabalik ng kanyang katawan pero kung ano man ang mangyari, mangyayari. Binayaran niya si Noren para sa ramen at napansin niyang may bumabagabag dito.
Narinig niya na nahihirapan ito kamakailan dahil maraming taong nagpapapansin sa kanya matapos ang announcement. Tapos na ang shift niya sa trabaho kaya sinabi ng kanyang tiyuhin na pwede na siyang umuwi. Habang naglalakad silang dalawa, naglabas ng sama ng loob si Noren kay Juzo tungkol sa kanyang ama. Sinabi niya na bihira na itong umuwi at ayaw na niyang makita pa ang mukha nito. Labis siyang naiinis sa announcement pero hindi man lang nakikinig si Juzo. Sinabi niya na mukhang seryoso ang sitwasyon at hindi makapaniwala si Noren na hindi siya talaga pinapakinggan. Naiinis siya pero inamin niya na medyo masarap din sa pakiramdam. Ito ang klaseng walang kwentang usapan na gusto niyang maranasan kasama ang mga kaibigan. Napaisip siya kung may makikilala ba siya sa club at napagtanto niya na parang kaibigan na rin niya si Juzo. Kinabukasan, pumunta si Juzo sa club na handang matutong panasan ang sarili niyang puwet. Bigla, ibinunyag ng president na may problema sila. Dinagsa ang club ng mga aplikante at karamihan ay dahil kay Noren, maraming lalaki ang gustong sumali para lang mapalapit sa kanya, nakakainis ang mga ito at na-overwhelm si Noren, nagkatitigan sila ni Juzo at nagdesisyon siya. Sinabi niya sa lahat na tumahimik dahil may gusto siyang linawin, sinabi niya na may boyfriend na siya at hinayla niya si Juzo, ipinahayag niya na siya ang kanyang boyfriend at nagulat ang lahat. Tumakbo sina Noren at Juzo palayo sa kanilang mga kaklase na gustong malaman pa ang tungkol sa sinabi niya na mayroon siyang boyfriend. Kalaunan ay nagawa rin nilang mawala sa mga ito, at nang mapag-isa na sila, agad na humingi ng tawad si Noren. Ang club activity na talagang inaabangan niya ay tuluyang nasira at bago pa niya namalayan, lahat ng matagal niyang kinikimkim na stress ay tuluyang sumabog. Ayaw ni Juzo sa sitwasyon, pero itinuro ni Kotatsu na sa teknikal na paraan, ibig sabihin nito ay natupad na ang kanyang misyon. Hindi naman creep si Juzo kaya sinabi niya na hindi niya kailanman iisipin na pakasalan ng isang babaeng kasing edad ng kanyang anak. Pagkatapos ay gumawa ng pakiderp si Noren at inamin niyang alam niyang selfish ito. Hiniling niya kay Juzo na magpanggap bilang boyfriend niya at hindi makapaniwala si Juzo sa kanyang naririnig. Ipinaliwanag ni Noren na kung iisipin ng mga tao na mayroon siyang boyfriend, makakatulong iyon para hindi na maulit kailanman ang mga ganitong sitwasyon. Patuloy siyang nagmamakaawa kay Juzo kaya kalaunan ay pumayag din ito. Nilinaw niya ng husto, gayunpaman, na puro pagpapanggap lamang ito. Makalipas ang ilang araw, nakita natin na agad nang hinaharap ni Juzo ang mga consequences ng kanilang arrangement. Isang grupo ng mga lalaki ang bumubugbog sa kanya at binigyan siya ng dalawang pagpipilian. Maaari siyang youth-dare ng mga ito araw-araw o maaari siyang lumayo kay Noren. Sinubukan ni Juzo na makatakas at pinag-isipan niya ang sitwasyon. Madali niyang matatalo ang mga lalaking ito pero ayaw niyang masuspend. Nakatakas siya mula sa kanila sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang ledge at nagulat ang mga bully dahil nasa third floor sila. Perpekto siyang bumagsak sa isang mat at humingi siya ng tawad sa pag-interrupt ng isang gym class. Nang makabalik si Juzo sa classroom, hindi niya maiwasang mapansin na lahat ay nagtsitsismisan. Alam na ng lahat na dime date niya ngayon si Noren at hinahabol siya ng mga lalaki dahil dito. Pumayag lang naman si Juzo na gawin ito dahil pagpapanggap lang ito at iniisip niya kung magiging ganito ba sa buong panahon. Sinabi ni Takada at baba sa kanya na nakita nila ang buong pangyayari at hanga sila na nakatakas siya. Naiinis si Juzo dahil nanood lang sila imbes na tumulong pero pakiramdam nila ay kaya niya itong hawakan at nagawa nga niya. Binalaan siya ni Baba, gayunpaman, na maaari pang mas lumala ang mga bagay. Ang kanilang paaralan ay isang sikat na mega school at puno ito ng high-spec guys sa bawat sulok. Sa matataas na ranggo, may isang partikular na nakakatakot na grupo na tinatawag na unicorn. Taglay nila ang looks, personality, at bawat isa sa kanila ay may top-tier talent. Sila ang pinakamadiri sa pinakamadiri at mayroon din silang nakakabinging charisma na kaakibat ng kanilang mga kakayahan. Ayon sa chismis, lahat sila ay may gusto kay Noren. Malaki ang posibilidad na sooner or later ay hahabulin nila si Juzo kaya binigyan siya ni Baba ng good luck. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Kotatsu na baka mas mabuting itigil na lang nila ng tuluyan ang fake boyfriend thing. Itinuro niya na wala namang balak si Juzo na totoong pakasalan si Noren kaya walang dahilan para ipagpatuloy pa ito. Pagkatapos ay sinabi rin ni Kotatsu na mayroon pa siyang isang nakakainis na update. Hinahabol din ng Underworld ang sikreto ng WASP research ng Mitsuoka Pharmaceuticals at ang kanilang Deaging drug. Napagtanto na ng mga kriminal na hindi gagana ang threats at brute force. Ngayon ay may dear pa na maaaring magpadala ang ibang organizations ng elite middle school operatives para mag-undercover. Ang kanilang layunin ay maging future husband din ni Noren. Ibig sabihin nito ay magiging target si Noren ng mga top-tier guys mula sa magkabilang panig ng lipunan. Kasama rito ang unicorn at kung ilang assassin agents pa ang posibleng dumating. Magkakaroon ng napakaraming lethal competition para sa kanya.
Kaya iniisip ni Kototso kung isinasali rin ba ni Juzo ang sarili niya sa laban. Patuloy lang na lumalala ang mga bagay kaya talagang naiinis si Juzo. Kinabukasan, nilapitan ni Noren si Juzo at sinabi na pinag-isipan niya ang kanilang sitwasyon. Sinabi niya na hindi na niya kailangang magpanggap bilang boyfriend niya dahil mukhang nagdudulot lang ito sa kanya ng napakaraming problema. Humingi siya ng tawad at sinabi na ito ay isang bagay na dapat niyang harapin mag-isa. Ang una niyang solusyon ay ang pagtigil sa pagpunta sa Home Economics Club. Sinabi niya kay Juzo na dumaan pa rin siya para sa ramen at baka minsan ay maglabas siya ng sama ng loob sa kanya. Bago pa makasagot si Juzo, may isang lalaking dumating at inistorbo siya. Sinabi nito kay Juzo na tigilan na ang pagtatago at sinabi rin na walang okay sa isang loser na tulad niya bilang boyfriend ni Noren. Sinabi ni Noren na hindi na boyfriend niya si Juzo at sinabi naman ni Juzo sa lalaki na tigilan na siya sa panggugulo. Agad namang niyaya ng lalaki si Noren na makipag-date sa kanya pero wala itong interes. Sinubukan niyang sabihin na malakas siya at kaya niya itong protektahan pero patuloy lang siyang nire-reject ni Noren. Napaka-pushy talaga ng lalaking ito at ayaw niyang tanggapin ang pagtanggi ni Noren. Kaya sapat na ang nakita ni Juzo, idineklara niya na sila pa rin at sinabi niya sa lalaki na layuan ang kanyang babae. Nagulat ang lahat at inutdir ni Juzo ang lalaki na lumayas. Iniisip ni Kototso kung ano ang ginagawa niya at inamin ni Juzo na ipinagpapatuloy lang niya ang acting. Nang tanungin siya ni Kototso kung bakit, sinabi ni Juzo na wala naman talagang dahilan. Kung pipili siya ng isa, iyon ay dahil napaka-pushy ng mga lalaking ito at ayaw iyon ng mga matandang katulad niya. Wala siyang pakialam kung sino man sila, kapag masamang balita ang mga ito, aalisin niya sila. Galit na galit ang lalaki at ibinunyag niya na nakikipag-spar siya sa mga grown men sa gym. Binalaan niya si Juzo na pag-isipan niyang mabuti bago magsalita ng ganoon. Sinubukan ng lalaki na sumuntok pero madaling napigilan iyon ni Juzo. Tinakot niya ang lalaki at sinabi na baka kailangan itong maglaan pa ng mas maraming oras sa training. Nagpasalamat si Noren kay Juzo pagkatapos noon at sinabi naman ni Juzo na ipagpapatuloy niya muna ng kaunti pa ang pagiging boyfriend niya. Ang tunay niyang dahilan ay ayaw niyang kumain ng masarap na ramen tapos mapipilitan siyang makinig sa pagrereklamo nito tungkol sa nangyari. Nagpasalamat si Noren sa kanya pero itinuro niya na sobrang corny ng linya nito tungkol sa paglayo ng kamay nito sa kanyang babae. Hindi raw yun natural pakinggan dahil walang middle schooler ang nagsasalita ng ganoon. Sa malayo, nakita natin na may isang taong nanunood sa buong pangyayari. Maingat niyang inoobserbahan si Juzo at hindi niya maiwasang mapansin ang pambihira nitong skills. Sinabi niya na sa galaw na iyon, maaaring pareho sila ng linya ng trabaho ni Juzo. Napagdesisyonan niya na maaaring mas mahirap si Juzo kaysa sa inaasahan bilang romantic rival sa misyong ito. Isang sulyap sa nakaraan ang nagpakita kung gaano kalakas ang lalaking ito. May nakasalubong siyang tao at madali niya itong dinurog. Nilapitan siya ng kanyang employer na nagsabing napakadiri ng kanyang skills para sa isang taong kaedad niya. Ang lalaking iyon ay kabilang sa isang organization at natuwa siya na makakita ng isang taong may once-in-a-generation type of talent. Ang susunod nitong assignment ay ang mag-infiltrate sa middle school ni Noren at maging fiancé nito. Tinawag siya ng lalaki na babyface baby at binigyan siya ng good luck. Pagbalik sa paaralan, iniisip ni Noren kung lihim bang sobrang lakas talaga ni Juzo. Kabado namang itinanggi iyon ni Juzo at sinabi na hindi pa siya nakikipag-away kahit minsan sa buong buhay niya. Itinuro ni Noren na mukhang matindi naman ang lalaking tinakot niya noong isang araw at sinabi ni Juzo na tsamba lang iyon. Kahit ganoon, sobrang suspicious pa rin ni Noren sa kanya at ginagawa ni Juzo ang lahat para magmukhang normal. Tumawa si Kototso at sinabi na iniihaw ng isang middle schooler ang kanyang boss. Kalaunan ay hindi na iyon pinansin ni Noren dahil hindi naman talaga sila nagde-date at maaari siyang magtago ng kahit ilang sikreto ang gusto niya. Pagkatapos ay binago niya ang dear pan at sinabi kay Juzo na may random na ipinadala ang kanyang ama. Isa itong fountain pen, at ang mas lalong walang sense ay sinabi ng kanyang ama na ibigay niya iyon sa kanyang boyfriend at alam pa nito ang pangalan ni Juzo. Nagtataka si Juzo kung bakit niya gagawin iyon pero wala ring ideya si Noren. Sa hallway, dumating ang isang transfer student at nagtsismisan agad ang lahat ng babae tungkol sa kung gaano ito ka-cool. Napakatangkad nito at agad na nabaliw ang mga babae sa kanya. Ipinakilala siya sa klase at agad namang naging suspicious si Kototso sa kanya. Pareho sila ng iniisip ni Juzo dahil napakalaking coincidence na may lumitaw na transfer student sa panahong ganito. Nararamdaman ni Juzo na may kakaiba sa presence nito at napagdesisyonan niya na isa na namang pro ang dumating. Sineseryoso ito ni Juzo dahil nandito ang lalaking ito para maging fiancé ni Noren. Ipinakilala siya ng guro bilang si Shin Kozami, sobrang excited ng mga babae sa klase dahil sa wakas ay may cool na lalaking dumating.
Ngunit hindi naging maganda ang introduction niya nang sabihan siya ng guro na magsabi ng tungkol sa kanyang sarili. Biglang natulala si Shin sa harap ng lahat at wala siyang mailabas na salita. Nauwi siya sa pagsasabi ng putol-putol na salita at walang nakakaintindi sa kanya. Isa itong kompletong disaster at awkward na pumalakpak ang mga estudyante. Hindi makapaniwala si Juzo na pro ang lalaking ito dahil tuluyan itong nabulol sa harap ng lahat. Pinaupo na lang siya ng guro at sinabi ni Noren na masaya siyang makilala ito. Tuluyan namang lumiit si Shin sa sarili niya at iniisip niya kung gaano ka-cute si Noren. Mga litrato lang nito ang nakita niya noon pero hindi raw sapat ang mga iyon para ipakita ang tunay nitong ganda. Iniisip niya na imposibleng makipag-flirt sa isang cute na babae pero trabaho ito kaya kailangan niyang magpatuloy. Binigyan niya si Noren ng sulat at hiniling na magkita sila sa courtyard pagkatapos ng klase. Nagulat si Noren at iniisip niya kung kaka-receive lang ba niya ng pinaka-sloppy na love letter kailanman. Sa kabila ng matinding social anxiety nito, gusto pa rin siya ng mga babae. Kalaunan, ipinakita ni Noren ang sulat kay Juzo, gusto niyang samahan siya nito dahil iyon naman talaga ang buong point ng fake boyfriend arrangement nila. Lumalabas na naroon pala mismo si Shin, ipinaliwanag niya na alam niyang may boyfriend siya pero mas nagiging komplikado ang lahat dahil nandito ito. Nagulat si Noren dahil ibang-iba ang boses nito kumpara nung nasa klase sila. Nagtaka si Noren kung ano ang nagbago at lalo siyang nagulat nang makita niyang may pacifier sa bibig si Shin. Ipinaliwanag ni Shin na mayroon siyang extreme stage fright pero kumakalma siya tuwing umaasta siyang baby. Iniisip ni Juzo na puno talaga ng mga weirdo ang underworld pero kakaiba talaga ang lalaking ito. Gusto ni Shin na pagdiirpan ang isinulat niya sa sulat pero pinaalala ni Noren na mayroon siyang boyfriend. Sinabi ni Shin na hindi niya mapigilan ang sarili dahil love at first sight yun para sa kanya. Gusto niyang bigyan siya ng pagkakataon at direkta niyang tinitigan ang mga mata ni Noren. Hindi maiwasan ni Noren na mapansin na hindi naman pala pangit si Shin. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya ay nagpapalaktaw ng tibok ng kanyang puso at may kakaibang hypnotic na dating ito. Siyempre, weird pa rin na may pacifier siya at iniisip ni Noren kung paano niya ito dapat i-reject. Sa huli, napagdesisyonan niyang suntukin ito sa mukha. Ibinunyag ni Noren na masasabi niyang hindi naman talaga siya gusto ni Shin. Ang mas ikinagagalit niya ay pakiramdam niya na pinipilit lang itong gawin iyon. Sinabi niya na kung may magsasabi sa kanya ng tunay nilang nararamdaman, bibigyan niya ito ng totoong sagot. Ngunit kapag may lumapit sa kanya gamit ang isang joke na confession, sinisiguro niyang sinusuntok niya ang mga ito. Namangha si Shin sa kung gaano siya kadirect at kalakas at idineklara niya na hindi naman talaga siya in love. Inimagine ni Shin si Noren bilang girlfriend niya at iniisip niya na magiging masaya talaga siya roon. Mabilis siyang humingi ng tawad at inamin na tama ito sa lahat ng sinabi nito. Sinabi niya muli na gusto niya talaga si Noren sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon niya kay Juzo at bigla na lang naglabas ng sipa. Naiwasan iyon ni Juzo at nagulat siya nang makita na kahit paano ay nakapunta si Shin sa likuran niya. Iniisip ni Shin na alam niyang nasa parehong negosyo sila ni Juzo. Ang orihinal niyang plano ay gumawa muna ng impression at pagkatapos ay dahan-dahanin ang lahat. Ngunit matapos makilala si Juzo, nagbago ang lahat. Sa halip, hinamon niya si Juzo sa isang duel kung saan nakataya ang posisyon bilang fiancé ni Noren. Ibinunyag niya na ang fountain pen na ipinadala ng ama ni Noren ay patunay kung sino ang official fiancé. Dagdag pa rito, kapag may inilabas na duel, kailangan itong tanggapin. Sinabi ni Shin na opisyal nang inanunsyo ang mga guidelines na ito. Kaya chinek ni Noren ang kanyang phone, kinumpirma ni Kotatsu na kapag natalo si Juzo, automatikong mapupunta sa ibang role. Sinabi ni Juzo na lalo lang nagiging nakakainis ang lahat dahil iniisip ng lalaking ito na maaari na lang nitong agawin si Noren. Idineklara ni Juzo na wala siyang pakialam sa duel o kahit ano paman. Tumanggi lang talaga siyang ibigay si Noren kaya tinanggap niya ang hamon. Binasa ni Noren ang announcement na nagsasabing kung sino ang may hawak ng fountain pen sa dulo ay siyang magiging fiancé niya. Sa classroom, hindi makapaniwala ang ibang mga babae at tinatawanan nila ang napakasamang sitwasyon ni Juzo. Horrified si Noren at pakiramdam niya ay masusuka siya. Ayaw na ayaw niya kapag ginagawang spectacle ng mga tao ang pag-aaway para sa kanya. Ibinunyag niya na ginagawa lang ni Juzo ang lahat ng ito dahil hiniling niya rito na magpanggap bilang boyfriend niya. Wala naman talaga siyang planong makipag-date kahit kanino at ngayon ay naging magulong sitwasyon ang lahat. Sinabi ni Juzo na wala nang atrasan ngayon pero hindi siya matatalo kahit anong klaseng laban pa ito. Pagkatapos ng klase, isang napakalaking crowd ang nagtipon para panoorin ang duel. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na totoong nangyayari ito at ipinaliwanag ni Shin ang rules. Magtatagal ang laban ng 1 oras at ang objective ni Shin ay mapasubo si Juzo ng pacifier.
Kapag nakaligtas si Juzo sa buong isang oras nang hindi nasusubuan nito, siya ang mananalo. Tinawanan ng mga babae ang nakakabaliw na duel at iniisip ni Shin kung anong klaseng buhay ba ito. Pagkatapos ay naglaan si Shin ng sandali para mag-confess ng kanyang love kay Noren. Sinabi niya na gusto niyang gamitin ang kondom ganito bilang unan kapag nanalo siya, pero lalo lang nainis si Noren. Ipinaliwanag ni Shin na gagamit sila ng hourglass at eksaktong isang oras ang lilipas kapag bumagsak na ang huling butil nito. Nagsimula ang duel at agad na nagpakawala si Shin ng sunod-sunod na suntok. Kahit nakaabang na si Juzo, masasabi niyang tunay na malupit ang skills ni Shin. Hindi maaaring ilabas ni Juzo ang kanyang totoong abilities kaya kailangan niyang iwasan ang lahat ng atake ni Shin sa pinakakawawang paraan na posible. Siyempre, napakadelikado ni Shin kaya mas madaling sabihin yon kaysa gawin. Tumakbo si Juzo papasok sa paaralan dahil alam niyang kailangan lang niyang ipagpatuloy ito ng isa pang oras. Napansin ng mga estudyante na talagang naiiwasan ni Juzo ang mga atake ni Shin at iniisip nila kung tsamba lang ba yon. Matagal na simula nang humarap si Juzo sa isang taong ganito kagaling, at kasama na roon ang panahon bago pa siya naging mas batang bersyon ng kanyang sarili. Habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Shin kay Juzo na matapos siyang e-reject ni Noren, pinag-isipan niya kung ano ang pinagkaiba nila. Napagdesisyonan niya na yon ay dahil baby ang isa sa kanila habang ang isa naman ay hindi. Ngunit naisip niya na kung pareho silang baby, siya ang mas superior. Walang ideya si Juzo kung ano ang pinagsasabi nito at kailangan niyang iwasan ang ilang pagtatangka ni Shin na ipasok ang pacifier sa kanyang bibig. Sinabi ni Shin na subukan lang niya ang pacifier dahil baka magustuhan niya ito. Habang tumatagal, lalo pang nagiging mabagsik ang mga galaw ni Shin habang idinedeklara niyang in love siya kay Noren. Pagkatapos ay tinanong niya si Juzo kung mas matindi ba ang feelings nito para kay Noren kaysa sa kanya. Tapat na pinag-isipan iyon ni Juzo at inamin niya sa sarili niya na wala naman talaga siyang romantic feelings para kay Noren. Isa siyang grown man at tinanggap lang niya ito dahil naging matigas ang ulo niya. Habang iniisip niya yon, nagsisimula niyang tanggapin na baka hindi naman pinakamasamang resulta ang matalo sa duel na ito. Ngunit nang halos tanggapin na niya iyon, biglang sumulpot sa isip niya ang imahe ng kanyang anak na si Koso. Bigla siyang natauhan at pinaalala sa sarili niya na higit pa ito sa simpleng katigasan ng ulo. Nang may humigit kumulang 1 minuto na lang ang natitira, nakabalik silang dalawa sa labas. Biglang inihagis ni Shin ang pacifier sa kabilang direksyon at iniisip ng lahat kung tapos na ba ang duel. Kinumpirma ni Shin na oo, pero hindi iyon ang iniisip nila. Ipinaliwanag niya na naghanda talaga siya ng trap at sinabi niyang hindi naman niya sinabi na iisa lang ang pacifier. Biglang nagsulputan ng napakaraming pacifier sa paligid niya at sabay-sabay iyong lumipad papunta kay Juzo. Naiwasan iyon ni Juzo, pero agad din siyang naipit. Napagtanto niya na sinadyang mag-iwan ni Shin ang escape route para mahulog siya sa panibagong patibong. Tinitiyak ng susunod na trap na matatapakan ni Juzo ang isang rake. Tulad ng klasikong nangyayari, mabilis na tumama ang rake diretso sa kanyang mukha at may pacifier ito sa dulo. Nagsigawan ng crowd dahil wala ng paraan para maharangan iyon ni Juzo. Sigurado ang lahat na mapapasok na sa kanyang bibig ang pacifier, pero nagulat sila nang biglang huminto ang rake. Natahimik ang lahat dahil hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. Lumalabas na kahit paano ay naharang iyon ni Juzo gamit ang isang string na nasa pagitan ng dalawang puno. Namangha si Shin dahil gumamit si Juzo ng ilang wood carving knives na nakita niya sa classroom. Inihagis niya ang mga iyon sa mismong sandaling inilunsad ni Shin ang unang trap at perpekto ang kanyang timing. Naubos ang oras at hindi makapaniwala ang crowd na nanalo talaga si Juzo. Napagtanto ni Shin na natalo talaga ang kanyang love at humingi siya ng tawad. Inamin ni Juzo na hindi niya alam kung mas matindi ba ang feelings niya kaysa kay Shin. Totoo namang may nararamdaman siya para kay Noren, hindi lang iyon katulad ng nararamdaman ni Shin. Inamin ni Juzo na ngayon lang niya napagtanto na ipinoproject niya si Koso kay Noren. Napakaraming bagay na hindi niya nagawa para kay Koso at ayaw niyang maging miserable rin si Noren. Kalaunan, sinabi ni Noren na hindi niya alam kung paano haharapin ang dalawang lalaking nagduduel dahil sa kanya. Pagkatapos noon, nagkaroon ng bagong miyembro ang Home Economics Club at lumabas na si Shin yon. Idineklara niya na hindi siya susuko kay Noren at sinabi naman ni Noren na dapat lang talaga siyang sumuko. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na may isang grupo ng mga taong nagtipon para panoorin ang isang pitcher. Inihagis ng lalaki ang kanyang unang pitch at sobrang bilis nito kaya natamba ang catcher. Namangha ang lahat at nagpasalamat ang pitcher sa catcher dahil tinulungan siya nitong makapag-practice. Nagtataka ang mga tao sa audience kung middle schooler ba talaga ang lalaking ito. Napakalakas niyang maghagis ng bola at kahit college player ay hindi kayang saluhin ng maayos ang kanyang pitch. Hindi makapaniwala ang lahat at sinasabi nilang hindi man lang ito mukhang tao.
Nang makita nila siya ng personal, mas lalo nilang naintindihan kung bakit siya tinatawag na unicorn. Kalaunan, inanunsyo ng isang guro na darating na ang midterm sa susunod na linggo, ibig sabihin ay suspendido muna ang lahat ng club activities hanggang doon. Unang exam ito ng mga babae mula nang magsimula sila sa middle school kaya sobrang kinakabahan sila. Tinanong ni Rio si Juzo kung ano ang pakiramdam niya tungkol sa exam pero nagulat siya sa kanyang nakita. Napakatindi ng aura ni Juzo kaya inisip ng kanyang mga kaklase na galit ito. Sinabi ni Juzo na hindi lang iyon galit kundi iyon ang paraan niya ng pagharap sa exams. Sinabi niya na gusto niyang patayin ang exam at nararamdaman ng lahat ang kanyang bloodlust. Hindi makapaniwala ang iba na ganoon niya kaseryousong tinatrato ito at sinasabi nilang mukha siyang assassin. Binalaan ni Kotatsu si Juzo sa pamamagitan ng earpiece na huwag nitong sirain ang kanyang cover dahil lang sa isang napakababaw na bagay. Mabilis namang kumalma si Juzo at sinabi niya kay Rio na unang beses pa lang niyang haharap sa midterms. Hindi niya alam ang dapat gawin kaya humingi siya ng advice mula sa kanyang teacher na si Rio. Sinabi ni Rio na dahil nag-aaral naman siya ng advance at nagre-review habang nagpapatuloy, dapat ay ipagpatuloy lang niya ang normal niyang ginagawa. Pinasalamatan ni Juzo ang kanyang teacher para sa mga salita nitong puno ng wisdom at nagtaka ang iba kung saan nanggaling ang energy na iyon. Kinaumagahan, dumating si Noren sa paaralan na sobrang saya ng aura. Ipinaliwanag niya na tuwing test week, sobrang abala ng lahat sa pag-aaral kaya wala ng oras ang mga tao para umamin ng pag-ibig sa kanya. Sobrang sarap daw ng tulog niya nang walang stress kaya hinihiling niyang sana ay test week na lang palagi. Bigla naman nilang nakasalubong si Juzo at napakasama ng itsura nito. Sobrang tuyot at wasak ng mukha niya at napakalaki ng eyebags niya. Kahit ang boses niya ay tunog pagod at iniisip ng mga babae kung natutulog pa ba talaga siya. Hindi nila maiwasang mapansin ang nakakagulat na contrast ni Juzo at Noren. Sinabi ni Rio na sobrang lala ng itsura ng mga mata niya at kailangan na niyang matulog. Sinabi ni Juzo na alam naman daw niya yon logically pero hindi niya mapigilan ang sarili niya sa pag-aaral. Inihalin tulad niya yon sa mga boxer na alam na dapat magpahinga bago ang laban pero nauuwi pa rin sa sobrang pagte-training. Nag-aalala si Rio sa kanya at sinabing sumusobra na siya. Inalok ni Shin si Juzo ng kanyang pacifier at sinabi nitong nakakatulong iyon para makapag-relax pero agad iyong tinanggihan ni Juzo. Kalaunan, kahit si Kotatsu ay sinabihan siyang sumusobra na siya pero sinabi ni Juzo rito na tumahimik at pakialaman ang sarili nitong buhay. Sinabi ni Kotatsu na may plano siya mamaya kaya kailangan ni Juzo na humanap ng ibang makakainan para sa dinner. Sinabi niya rito na pumunta sa isang lugar na tinatawag na Momes at sinabing magiging magandang pagbabago yon. Pinauwi rin ng maaga si Noren mula sa ramen shop dahil matumal ang negosyo tuwing weekdays. Sa labas, nakita ni Noren si Juzo, mabilis siyang nagtago at iniisip niya kung saan ito pupunta. Sinundan ni Noren si Juzo at nagulat siya nang makita niyang papasok ito ng papasok sa isang napaka-sketchy na lugar. Huminto ito sa harap ng isang bar na tinatawag na Bar Jab Ami at sinalubong siya ng isang masiglang babae na nagngangalang Gecko. Sobrang nabigla si Noren at iniisip niya kung anong klaseng lugar ito. Nasa bar si Mama at sinabi nitong kahit ilang beses niyang makita si Juzo, sobrang adorable pa rin ito. Ipinaliwanag ni Mama na sinabi niya sa lahat na pamangkin niya si Juzo para walang maghinala na mayroon siyang lihim na anak. Naalala ni Mama ang unang beses na nakita niya si Juzo sa anyong ito. Tinanggap niya ito sa bar at sinabi ni Kotatsu sa kanya na si Juzo iyon. Alam ni Juzo na mapagkakatiwalaan niya siya dahil tuwing nagkakaproblema ang mga bagay, palagi siyang tumutulong. Biglang dumating si Ari sa bar at nagulat si Juzo nang makita siya. Lumalabas na regular pala ito roon at napagtanto ni Juzo na sinadya ito ni Kotatsu. Napansin ni Ari ang eyebags niya pero nagtataka si Juzo kung okay lang bang umiinom siya. Nag-aalala siya para sa kanilang anak pero sinabi ni Ari na hindi naman iyon problema. Pinaalala niya rito na may matinong pag-iisip ang kanilang anak. Napagtanto niya rin na malamang ay galing ang eyebags nito sa pagpupuyat para mag-aral. Pagkatapos ay nagbigay siya ng advice kay Juzo, sinabi niya na noong nasa field pa ito, ang mission ang pinakamahalagang bagay at hindi ito kailanman maaaring mabaygo. Ngunit itinuro niya na hindi ganoon ang pag-aaral, ngayong isa na siyang middle schooler, okay lang na magkamali minsan. Dapat niyang samantalahin ang pagkakataon at gawin ang lahat ng pagkakamaling hindi niya nagawa noon. Itinuro rin niya na mula nang magsimula ito sa middle school, mas mukha na itong buhay kaysa dati. Sa labas, sinabi ni Mama kay Juzo na tigilan na ang pagtulala at maglakad na papunta sa istasyon. Buong oras na naghihintay si Noren sa labas at sobrang horrified siya. Pumasok si Juzo sa isang bar at lumabas kasama ang isang mas matandang babae. Hindi niya alam kung ano ang iisipin dito at iniisip niya kung sino ba talaga si Juzo.
Dumating agad pagkatapos noon ng midterms at hindi nagsuka si Juzo. Nakagawa siya ng ilang careless mistakes at nagtapos siya sa average na score. Tinanggap niya ang resulta habang sinasabi sa sarili niya na matututo siya rito at gagalingan niya sa finals. Nang tumingin tayo sa paligid ng classroom, makikita na may ilang estudyanteng mas malala pa ang naging resulta kaysa sa iba. Samantala, iniisip ni Noren ang lahat ng napansin niya tungkol kay Juzo. Mas lalo siyang nakukumbinsi na hindi normal na tao si Juzo. Para sa kanya, mas pakiramdam ni Juzo ay parang tiyuhin o ama mula sa ibang age group. Lalo siyang nagiging suspicious at iniisip niya kung middle school student ba talaga ito. Sa Home Economics Club, tinuruan ng club president ang lahat kung paano magtahi ng button. Una, ipapasok mo ang thread habang nag-iiwan ng kaunting luwag. Pagkatapos ay ibabalot mo ang thread at sa huli ay gagawa ka ng loop bago atali ang knot. Napakadali niyang ginawa yon at sinabi niyang kapag nasanay ka na, hindi man lang yon aabot ng 10 minuto. Sinabi niya na kapag ikaw mismo ang gumawa nito, mas maa-attach ka sa iyong mga damit. Inihalin tulad iyon ni Juzo sa pagtatrabaho sa mga kotse o motorsiklo. Habang mas ikaw mismo ang gumagawa sa mga iyon, mas lalo kang naa-attach. Pagkatapos ay sinabi ng club president sa lahat na subukan na rin yon. Agad namang nagulat si Shin nang mapagtanto niya kung para saan talaga ang needles. Akala niya noon ay para yon sa paglalagay ng poison upang maneksak ng tao. Sobrang pumalpak si Juzo sa kanyang unang pagtatangkang magtahi ng button at pinagtawanan siya ni Noren. Sa kasamaang palad para kay Noren, kasing pangit lang din ang kay Juzo ang unang attempt niya. Naalala niya tuloy kung gaano siya kaina sa pananahi. Lumapit sila sa mas matatandang miyembro ng club para humingi ng tulong at nagsimula silang mag-practice. Pagkatapos ng club, nakasalubong nina Juzo at Noren ang isang senpai na nagngangalang Keyo na nagdidilig ng mga sunflower na itinanim niya. Pagkatapos doon, nagtaka si Juzo kung may nangyari ba. Nagtaka naman si Noren kung bakit niya yun tinatanong at sinabi ni Juzo na mukhang nasa magandang mood siya. Ipinaliwanag ni Noren na wala namang nangyari, gustong-gusto niya lang talaga ang Home Economics Club. Sinabi niya na bawat miyembro ay may sarili nilang maliit na mundo na tunay nilang mahal. May mga halaman si Keyo, sobrang hilig ni Shin sa pagluluto. Mahilig naman si Yamoko sa paggawa ng sweets at magagaling ang ibang mga babae sa handicrafts. Iba-iba ang ginagawa nilang lahat bilang isang club at walang tambay lang para magtsismisan. Napakadaling kadirpan ng lahat at masaya siyang sumali rito. Kalaunan, sinabi sa kanila na ang susunod na club activity ay paggawa ng rice balls para sa baseball team. Kailangan nila ng marami kaya sinabi ng president na gawin ng lahat ang kanilang best. Ipinaliwanag ng isa pang estudyante na hindi lang team ng kanilang paaralan ang gumagamit ng practice field. May senior league team din na umuupa rito, ang delivery ngayon ay para pala sa kanila at may isang unicorn sa team. Nag-aalala ang babae na baka habulin ng unicorn si Noren. Pinaalala ng president na chismis pa lang naman iyon at posible ring walang mangyari. Gayunpaman, sinabi niya kina Juzo at Noren na kung hindi sila komportable rito, hindi nila kailangang sumama sa delivery. Naiintindihan ni Juzo ang nararamdaman ni Noren kaya sinabi niyang nasa kanya ang desisyon. Nagdesisyon pa rin siyang pumunta at nang makarating sila sa field, sobrang nagpasalamat ang team para sa pagkain. Naghanda ng kumain ng buong team at tinawag nila ang unicorn. Tendo ang pangalan nito at itinuro ng iba kung gaano ito kalaki. Napakatangkad nito at nagtataka ang lahat kung middle schooler ba talaga ito. Naging suspicious si Juzo dahil pakiramdam niya ay may kakaiba rito kahit sa simpleng pagtingin pa lang. Pinasalamatan sila ni Tendo para sa rice balls at agad niya iyong isinubo ng sunod-sunod. Sinabi niyang sobrang sarap na mga iyon at nagbibigay iyon sa kanya ng energy boost. Napansin niyang naroon sina Juzo at Noren at ibinunyag niyang matagal na niyang gustong makadirp ang dalawa. Itinuro niya na sobrang pinag-udir pa na nila nitong mga nakaraang araw at iniisip ni Noren kung gaano ito kalaki. Samantala, handa na si Juzo na marinig kung totoo nga ba ang mga chismis tungkol kay Tendo na hinahabol si Noren. Hindi niya inaasahang sasabihin agad ito ni Tendo kaya nagulat siya nang gawin nga nito iyon. Hinamon ni Tendo si Juzo sa isang duel dahil kapag nanalo siya, siya ang magiging boyfriend ni Noren. Horrified si Noren at agad niya iyong tinutulan, sinabi niya na hindi nga sila magkakilala at hindi iyon mangyayari. Kahit ang mga teammates nito ay nagsabing hindi yun worth it pero sinabi ni Tendo na kaya niya itong hawakan. Nilinaw niya na hindi naman talaga niya gustong makipag-date kay Noren. Ang tunay niyang dahilan ay gusto niyang durugin si Juzo dahil hadlang ito sa kanyang daan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng speech tungkol sa paniniwala niyang ang sports ang pinaka-inspiring na bagay sa mundo. Palaging nai-inspire ang mga tao ng mga players at iyon ang dahilan kung bakit kailangan siyang panoorin ng lahat. Ang goal niya ay maging unang tunay na triple threat sportsman sa kasaysayan ng tao.
Nilinaw niya na hindi lang niya gustong maging triple threat baseball player, gusto niyang maging triple threat sportsman. Agad siyang sine-arch ni Cole Totso at ipinaliwanag nito kung ano ang nangyayari. Si Tendo ang ace sa Senior League Baseball, ang ace striker sa soccer, at isang superstar sa middle school basketball. Dinodomina niya ang tatlong sports at tuloy-tuloy ang pagkuha niya ng national titles. Nabigla si Cole Totso dahil isa nga talaga itong unicorn, ang lalaking may ultimate physical gift. Gusto ni Tendo na balang araw ay maging pinakamadiri na player sa MLB, NBA, at Premier League ng sabay-sabay. Nagulat ang lahat ng marinig iyon at iniisip nila kung posible ba talaga yon. Napagdesisyonan ni Juzo na si Tendo ay isa lamang sports freak na gustong-gusto ang spotlight at hindi matanggap na may ibang nakakakuha ng mas maraming atensyon kaysa sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Tendo na mali ang iniisip niya dahil wala namang halaga si Juzo para sa kanya. Tinawag ni Tendo si Juzo na isang background extra mula sa Home Economics Club. Sinabi niya na wala siyang interes sa mga tao mula sa isang maliit na play club na walang saysay ang existence. Sinabi niyang annoying lang si Juzo at kahit ang teammates niya ay nagtataka kung bakit siya sobrang bastos. Sinabi ni Juzo na ayos lang iyon at tinanggap niya ang duel. Nagtaka si Noren kung bakit niya tinatanggap iyon dahil hindi naman mukhang ganoon kainteresado si Tendo. Sumang-ayon si Juzo sa kanya pero itinuro niya na siya naman ngayon ang galit. Hindi lang siya ang ininsulto ni Tendo, casual din itong dinisrespect ang mga babae sa kanilang club. Sinabi niya kay Tendo na gawin nito ang lahat ng gusto nitong triple threat stuff pero huwag nitong mamaliitin ang homie. Masaya lang si Tendo na tinanggap nito ang duel at iniisip niya kung ano ang dapat nilang pagkumpetensyahan. Napagdesisyonan niya na maglalaban sila sa isang modified form ng soccer na tinatawag na foot. Sinabi niya na gaganapin ito isang linggo mula ngayon sa loob ng gym. Isa lang ang dadalhin niyang kasama pero maaaring magsama si Juzo ng kahit gaano karaming tao ang gusto niya. Tinanggihan ni Juzo ang handicap pero nagpumilit si Tendo at sinabing kung wala iyon, hindi man lang magiging laban ito. Pagkaalis ni Tendo, humingi ng tawad ang coach nito sa Home Economics Club para sa ugali niya. Itinuro ni Keo na tinatrato ng teammates ni Tendo na parang espesyal ito kahit jerk naman ito. Ipinaliwanag ng isang teammate na karaniwan, kapag hinati ng isang tao ang oras niya sa tatlong sports, limitado lang ang oras na maibibigay niya sa bawat isa. Ngunit nalalampasan ni Tendo ang limitasyong iyon sa pamamagitan ng sobrang dominance. Sinabi ng lalaki na bilang teammate si Tendo ang pinakamadiri na hero, pero bilang kalaban siya ang pinakamalakas na villain. Pagbalik sa homeroom, nakita natin na galit ang president. Sinabi niya kay Juzo na kalimutan na ang mga detalye at lumabas na lang para durugin si Tendo. Galit na galit din si Juzo at sinabi niyang ipaubaya iyon sa kanya. Dahil sa kanyang galit, nangako siyang pagsisisihin niya si Tendo sa araw na ipinanganak ito. Pagkatapos noon, pinag-dear pa ng club kung sino pa ang dapat maglaro bukod kay Juzo. Biglang napansin ng mga babae na may bumabagabag kay Noren. Naalala ni Noren ang awkward na sandali nila ni Tendo at na-cringe pa rin siya rito. Nahihiya siya ng sobra dahil pakiramdam niya ay lumabas ang reaksyon niya na parang isa siyang self-important na babae na nagsasabing, tigilan ninyo ang pag-aaway dahil sa akin. Habang tuluyan siyang nagbe-breakdown, nagulat ang lahat nang sabihin ni Shin na sasali rin siya sa laban. Sinabi niya na ang hindi niya mapapatawad ay kung paano pinahiya ni Tendo si Noren sa harap ng lahat. Itinuro ni Kido na hindi naman kailangang 2-on-2 lang ito kaya gusto rin niyang sumali. Ipinaliwanag niya na hindi rin niya mapapatawad si Tendo dahil minok nito ang Home Economics Club na sobrang mahal niya. Bukod doon, ayaw rin niya sa paraan kung paano pinahiya ni Tendo si Noren. Sobrang upset si Noren pero hindi iyon dahil sa duel o sa dating stakes. Hindi niya matanggap ang paraan ng pangmamaliit ni Tendo sa kanilang club kaya sinabi niya kay Juzo na dapat itong manalo. Walang mas motivated kaysa sa ating bida kaya sinabi niyang mananalo siya. Kalaunan, nakita natin si Tendo na nagpa-practice kasama ang kanyang teammate. Hiniling ni Tendo rito na tulungan siya para sa duel at medyo naiirita ang teammate niya dahil bigla na lang siyang nadamay dito. Nagtataka rin ito kung bakit ba niya pinuproblema ang lahat ng ito dahil hindi naman dating mahilig si Tendo na maghanap ng away. Inamin ni Tendo na totoo iyon pero sinabi niya na tuwing nakikita niya si Juzo, hindi siya mapakali. May kakaiba rito na hindi niya maipaliwanag, idineklara ng teammate niya na gagawin lang niya ang bare minimum sa laban at sinabi naman ni Tendo na wala rin naman siyang inaasahan dito. Naiinis ang teammate niya sa dagdag na insulto kaya hindi niya sinasadyang nalagyan ng sobrang lakas ang kanyang kasunod na tira. Agad namang pinatay ni Tendo ang momentum nito at muling naalala ng teammate niya kung anong klaseng prodigy ang kaharap niya. Kalaunan, dumating na ang araw ng laban, 3-on-2 ito at iniisip ng lahat kung ano ang mangyayari. Sinabi ni Juzo na kapag nanalo si Tendo, susundin nila ang normal na rules ng duel.
Ngunit kapag siya ang nanalo, may kondisyon siyang gustong ipatupad. Pinaalala niya kay Tendo na minok nito ang Home Economics Club. Kaya kapag nanalo siya, gusto niyang humingi ng tawad si Tendo sa mga babae. Agad namang pumayag si Tendo nang walang pag-aalinlangan pero hindi pa doon natapos yon. Sinabi niya na ang pagsang-ayon sa kondisyon na iyon ay parang pagsasabing hindi na niya kailangang humingi ng tawad dahil mananalo naman siya. Nagsimula ang football match at nag-cheer ang lahat para sa ating mga bida. Pinaalalahanan ni Kido ang sarili niya na ang nag-iisa nilang advantage ay ang kanilang bilang. Kung ipapasa lang nila ang bola sa kung sino man ang open, may pagkakataon silang manalo. Nakatanggap si Juzo ng pass pero gumawa si Tendo ng galaw na ikinagulat ng lahat. Nasa isang side siya ng court at sa isang kisap mata ay nasa kabilang side na siya agad. Napakabilis ni Tendo at sinabi niyang sisimulan niya ang lahat sa isang maliit na hello. Hindi makapaniwala si Shin sa kanyang mga mata dahil agad nang mag-shoot si Tendo. Nagpakawala si Tendo ng napakalakas na kick pero sumable ito. Nabigla ang crowd dahil sobrang lakas ng kanyang sipa kaya natamba ang goal. Si Tendo naman ang sumunod na nagulat nang makita niyang may gagawin si Juzo. Binalaan ni Kotatsu si Juzo na huwag nitong sirain ang kanyang cover gamit ang ganoong klase ng kick pero wala nang pakialam si Juzo. Sinabi niyang iisipin na lang niya ang excuses pagkatapos niyang burahin ang mayabang na mukha ni Tendo. Nagpakawala si Juzo ng sipa pero naharang iyon ni Tendo. Gayunpaman, nagulat siya nang maramdaman niyang sobrang lakas pala nito. Lumabas ng bounce ang bola dahil kay Tendo kaya nagulat ang crowd dahil magkakaroon ng kick-in ang home team. Nagkakagulo sa excitement ang crowd at kahit ilang teammates ni Tendo ay hindi makapaniwala sa nakita nila mula kay Juzo. Pang-pro level ang kick ang power nito pero hindi pa nila ito kailanman narinig dati. Humanga si Tendo at sinabi naman ni Juzo na hindi siya kailanman natalo sa larong kick the can for distance. Pinapanood din at Takoda at baba ang laban mula sa crowd at iniisip nila kung nakalimutan na ba ni Juzo ang plano nitong mamuhay ng tahimik at manatiling low profile. Naghanda si Kido para sa kick-in pero napansin ni Juzo na may kakaiba kay Shin. Sobrang nanginginig si Shin at napagtanto ni Juzo na dahil yun sa pagkawala ng kanyang Pacifier. Hindi niya yun mahanap kahit saan at ipinaliwanag ni Juzo na kapag wala ang Pacifier nito, nagiging walang silbing bundle of stage fright si Shin. Napagdesisyonan ni Tendo na malamang ay natanggal niya iyon nang bahagya niya itong tamaan gamit ang kanyang kick. Nagtaka ang president kung may extra ba ito pero halos hindi na makapagsalita si Shin. Nagsimula itong magsalita ng walang saysay pero sa kabutihang palad ay naintindihan iyon ni Juzo. Sinabi ni Shin na mayroon siyang extra sa bag niya sa classroom. Sinabi ni Noren na kukunin niya iyon kaya agad na nakaisip ng plano si Juzo. Samantala, sinabi ni Juzo kay Shin na tumayo na lang muna sa goal para kahit paano ay makahadlang sila sa kalaban. Itinuro ni Kido na wala na ang kanilang numerical advantage at ngayon ay para na silang 2-on-2. Naiinip na si Tendo kaya tinanong niya kung maaari na silang magpatuloy. Nakuha ng mga babae ang Pacifier pero hindi nila maiwasang isipin na mabigat ang pinanggagalingan nito. Ibinunyag ni Yamoko na direkta niyang tinanong si Shin kung bakit ito sumisipsip ng Pacifier. Sinabi nito na dahil nakakatulong iyon para kumalma siya. Lumalabas na ang tanging alaala niya sa kanyang ina na wala na ngayon ay ang pagbibigay nito sa kanya ng Pacifier habang nakangiti ng mabait. Pagbalik nila, nagtaka sila kung ano ang nangyari dahil puro pasa na si Shin. Ipinaliwanag ng president na sobrang lupit ni Shin at sunod-sunod itong gumagawa ng God-tier saves. Nahaharang nito ang bawat shot pati na ang kay Tendo. Sinabi ni Noren na hindi ito on fire dahil literal itong binubugbog ng mga bola sa mukha. Sinabi ni Yamoko na kailangan ng madaliin ni Noren ang pagbibigay ng Pacifier kay Shin bago pa ito mamatay. Hindi na raw nito kakayanin ang isa pang kick sa mukha pero hindi alam ni Noren ang dapat gawin. Sinabi ni Yamoko na kailangan niyang ihagis iyon dahil siya ang pinakamadiri na athlete sa kanila. Inihagis ni Noren ang Pacifier sa eksaktong parehong sandali na nagpakawala si Tendo ng panibagong kick. Namangha ang lahat ng harangan iyon ni Shin sa napaka-theatrical na paraan. Humingi siya ng tawad sa team ni Tendo dahil magbabago na ang lahat ngayon. Nagwala sa excitement ang crowd at iniisip nila kung pareho pa ba si Shin sa lalaking nakita nila 5 segundo lang ang nakalipas. Idineklara ni Shin na ngayon pa lang talaga magsisimula ang totoong laban. Nagpatuloy ang laro at muli na namang namangha si Tendo kay Juzo. Napakasimple lang ng mga feints ni Juzo pero kailangan niyang aminin na sobrang bilis nitong maglaro. Nagawa pa ring maaga ni Tendo ang bola at gumawa siya ng kahangahangang galaw para malampasan si Kido. Hamarang si Juzo sa kanyang daraanan at hindi makapaniwala si Tendo na nakapagpalit ito ng speed sa loob lang ng isang split second. Naiinis na ang teammate ni Tendo habang napagtatanto niyang hindi lang ang Pacifier freak ang dahilan kung bakit hindi maka-score si Tendo.
Mukhang total amateur si Juzo para sa kanya kaya iniisip niya kung sino ba talaga ito. Nagawa ni Juzo na maaga ang bola kay Tendo pero nasipa niya ito palabas ng bounce. Sinabi ni Kido na sobrang galing noon at iniisip niya kung lalo bang gumagaling si Juzo habang tumatagal ang laro. Sinabi ni Juzo na gusto niya talagang talunin si Tendo pero ang paglalaro muli ng sports matapos ang napakahabang panahon ay naging masaya pala. Nagtaka ang iba sa ibig niyang sabihin sa napakahabang panahon kaya kinailangan siyang paalalahanan ni Kotatsu na huwag sirain ang kanyang cover. Inamin ni Juzo na may tension pa rin sa laban pero masarap sa pakiramdam na walang sumusubok na patayin siya. Idineklara niya na ang trial and error at pagtugon sa mga challenges ay medyo exciting pala. Samantala, mukhang lalo namang naiirita si Tendo, isang sulyap sa nakaraan ang nagpakita ng teammate ni Tendo na nagtatanong kung bakit palaging si Juzo ang tina-target nito. Iniisip niya kung sa kaibuturan ba ng puso ni Tendo ay nakikita nito si Juzo bilang isang rival. Itinuro niya na ipinanganak si Tendo na may athletic physique at hindi ito kailanman nagpapabeya. Superior ito sa bawat sport na nilalaro nito pero nag-iisa rin ito sa tuktok. Iniisip niya kung baka naghahanap si Tendo ng isang taong kayang humarap dito bilang kapantay. Nagulat siya nang sabihin ni Tendo na hindi naman iyon ang dahilan. Gustong-gusto ni Tendo ang pagdurog sa mga tao at kung maaari lang ay mananalo siya ng 100-0. Ang dahilan kung bakit tatlong sports ang nilalaro niya ay dahil masyado niyang mahal ang lahat ng iyon para pumili lang ng isa. Tungkol naman sa pagiging mag-isa sa tuktok, sinabi ni Tendo na mas gusto niya iyon ng ganoon. Itinuro niya na bawat sport ay may mga legends, kahit gaano pa kagaling ang mga players ngayon, palagi silang ikinukumpara sa mga taong iyon. Palaging bumabagabag iyon kay Tendo, kaya iniisip niya kung ano ang mangyayari kung magiging legend siya sa tatlong sports. Idineklara niya na magiging sobrang one of a kind niya na wala nang sino man ang maaaring magkaila noon. Naisip ni Ryo na sobrang layo na talaga ng narating ni Tendo. Kung hindi lang sila childhood friends, malamang ay tumigil na siyang makisama rito. Sinabi ni Tendo na hindi niya kailangan ng rival pero mayroon siyang frustrations dahil mag-isa siya sa tuktok. Pagbalik sa kasalukuyan, nabigla ang lahat ng sipain ni Tendo ang bola pataas sa ere. Sinabi niya na ngayon pa lang talaga nagiging masaya ang lahat pero mukhang nag-aalala si Ryo. Sinabi ni Tendo na gusto niyang durugin ang mga tao pero hindi naman siya mahilig manipan ng bangkay. Mahirap lang daw talaga makahanap ng laruan na kaya niyang paglaruan gamit ang buong lakas niya nang hindi ito nasa Ira. Idineklara ngayon ni Tendo na oras na para magseryoso at nakita natin na nasira niya ang bola. Malinaw na hindi siya nagbabluff at iniisip ng crowd kung ano ang mangyayari kapag nagpatuloy ang laban. Iniisip ni Ryo na palaging mali ang pagkakaintindi ng mga tao kay Tendo. Kapag hindi ito lumalaban ng todo, iniisip nila na naglalaro-laro lang ito. Ipinaliwanag niya na ang tanging iniisip ni Tendo ay ang pag-improve sa sarili niya. At para magawa yon, hindi talaga ito kailanman nagpapadali laban sa kahit sino. Gayunpaman, kapag sobrang dinamina nito ang kalaban at sumuko agad ang mga ito, nagiging problema iyon para sa kanya. Kaya nililimitahan niya ang sarili niya sa ilang galaw o sa area lang na maaari niyang galawan depende sa kalaban. Sinabi niya na sa madaling salita, si Tendo ay nasa isang self-improvement challenge run. Sa tingin niya ay dapat ipagmalaki iyon ni Juzo dahil bihira lang tanggalin ni Tendo ang kanyang shackle sa kahit anong sport. Sinubukan ni Kido na pigilan si Tendo pero may nakakatakot siyang realization. Dribble lang palang ang ginagawa ni Tendo pero ang pagpigil dito ay parang pagpigil sa isang malaking boulder. Nilampasan ni Tendo si Shin at humarap siya ng direkta kay Juzo. Gumamit siya ng napakagaling na move para malampasan ito at naka-score siya ng goal. Nag-cheer ang crowd para sa kanya at tinawag siyang Superman. Natapos agad pagkatapos noon ng first half at lamang ng 1 puntos ang team ni Tendo. Nagwala sa excitement ang crowd at kahit ang mga tao sa side ni Juzo ay umaaming na hype sila sa play na iyon. Malaki ang ibinibigay nilang credit kay Tendo dahil nagawa nitong painitan ng husto ang crowd sa isang play lang. Tunay ngang kahanga-hanga ito at sinasabi nilang mayroon itong superstar energy. Malinaw na kaya silang talunin ni Tendo kahit 3-on-1 pa sila. Kaya iniisip ng mga babae kung ano pa ang dapat gawin ng mga lalaki. Biglang ikinagulat ng lahat ng tanungin ni Juzo ang kanyang team kung papayagan ba nila siyang harapin mag-isa ang kalaban. Iniisip nila kung may plano ba si Juzo pero wala naman talaga. Nagmakaawa lang siya ng please at pumayag ang kanyang mga teammates na hayaan siyang gawin iyon. Nang magsimula ang second half, iniisip ng crowd kung mayroon bang paraan ng home team para mabawi ito. Nabigla silang lahat ang harapin ni Juzo si Tendo ng man-on-man. Nainsulto si Tendo kaya idineklara niyang ikukuha niya ang kanyang pangalawang puntos. Nakapagtataka para sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi niya malinlang si Juzo.
Sinabi ni Ryo na kahit may freakish athletic ability si Juzo, hindi dapat nito kayang sumabay kay Tendo. Iniisip ni Noren kung nababaliw na ba siya o talagang mukhang nag-e-enjoy si Juzo. Iniisip ni Juzo na wala naman talaga siyang tsansang manalo o anumang malaking plano. Noong bata kasi siya, ayaw na ayaw niyang natatalo. Kahit gaano pa kababaw ang competition, palagi niya iyong sineseryoso. Ngunit habang tumatanda siya, lalo namang nawawala ang excitement niya sa lahat ng bagay. Sa trabaho, ang tanging mahalaga lang ay ang pagpro-produce ng reliable results. Sa kasamaang palad, habang dumarami ang achievements at taon sa buhay niya, lalo namang nagiging mapurol at walang kulay ang kanyang buhay. Ipinaalala ng match na ito sa kanya kung ano ang pakiramdam niya noong mas bata pa siya. Idineklara niya na napakasarap sa pakiramdam ng ibigay ang lahat at makipag head-to-head. Pinasalamatan niya si Tendo dahil sobrang saya niya. Litong-lito si Tendo at iniisip niya kung matanda ba talaga si Juzo. Gayunpaman, sumang-ayon siya dahil ganito raw talaga dapat ang isang match. Idineklara niyang mananalo siya at agad siyang kumilos. Sinubukan niyang i-dribble ang bola paikat kay Juzo at hindi makapaniwala ang crowd kung gaano iyon kagaling. Nabigla si Ryo dahil halos hindi makasabay si Juzo, ilang minuto lang ang nakalipas. Nagsisimula siyang mag-isip kung natatalo na ba si Tendo sa raw physical ability. Pagkatapos ay naisip niya kung pinipredict ba ni Juzo ang galaw ni Tendo. Mas alam yun ni Shin dahil iniisip niya na kinukuha lang ni Juzo ang rhythm ni Tendo. Official sport man ito o underworld fight to the death, pareho lang ang fundamentals. Kailangan mong tukuyin ang eksaktong sandali kung kailan gagalaw ang kalaban mo at sabayan yon. Perpektong ginawa iyon ni Juzo at napigilan niya si Tendo. Muling nag-cheer ang crowd nang mapagtanto nilang pantay sina Juzo at Tendo pagdating sa sheer willpower. Idineklara ni Juzo na hindi sila pantay dahil may sama pa rin siya ng loob. Nagsimula niyang ma-overpower si Tendo at sinabi niyang huwag na huwag nitong mamaliitin ang Home Economics Club. Sinabi niya na dapat tingnan ni Tendo ang sarili nito at magpakabuti pa. Dapat nitong gawin iyon bilang pasasalamat sa taong gumawa ng pagkain para sa kanya. Idineklara ni Juzo na kapag may gumawa sa iyo ng rice balls, dapat kang magpasalamat. Sa mismong sandaling iyon ay natulak niya si Tendo at naka-score siya ng goal. Natahimik ang buong gym bago sumabog sa Sigawan, naitabla ng home team ang laro at hindi makapaniwala ang lahat. Galit na galit si Tendo at iniisip ni Ryo kung ano ang nangyari. Hindi pa niya kailanman nakitang natalo si Tendo sa isang clash kaya idineklara niyang oras na para bawiin ang puntos. Nagpatuloy ang laban, pero napagtanto ni Tendo na hindi na siya makagalaw. Bumantong hininga siya at sinabing sumusuko na siya. Hindi na raw siya maaaring magpatuloy matapos ang nangyari kaya pino-forfeit niya ang match. Sinabi niyang talo niya ito at nagulat ang lahat, iniisip ni Juzo kung nababaliw na ba ito at sinabi naman ni Tendo na shocking din yun para sa kanya. Ibinunyag niya na nasugatan siya sa kanilang banggaan. Kapag ipinilit pa niya ang sarili niya, maaapektuhan nito ang mga sports na talagang seryoso siya. Nilinaw niya na hindi niya minamaliit ang kanilang match. Gumagawa lang siya ng mga stupid risks para sa mga sports na talagang tinatayaan niya ng kanyang future. Ayaw man niyang aminin ito, hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanilang match. Inanunsyo na ang home team bilang winners at hindi makapaniwala si Ryo na natalo si Tendo. Sobrang disappointed ang crowd at nagsimula silang magboss sa team ni Tendo. Hindi sila masisisi ni Ryo at sinabi naman ni Tendo na tatanggapin niya ang boss. Ibinunyag ni Tendo na sobrang sakit para sa kanya ang maglakad ng mag-isa kaya kakailanganin niyang sumandal kay Ryo. Biglang kumuha ng medical tape ang president at sinabi niya kay Tendo na ibigay nito ang paa niya. Hindi raw siya eksperto sa medical stuff pero mas mabuti na iyon kaysa wala. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sharishi at nagtaka si Tendo kung bakit siya nito tinutulungan. Itinuro niya na hindi pa siya humihingi ng tawad tulad ng ipinangako niya at technically ay kalaban nila siya. Sinabi ni Sharishi na wala siyang ideya kung ano ang pinagsasabi nito. Iniisip niya kung mga battle maniacs lang ba tulad niya ang tumitingin sa mundo bilang enemies o allies lang. Inamin niya na nainis siya sa mga sinabi nito pero hindi iyon ang punto. Sinabi niya na kapag may taong nasa problema, tutulungan mo lang ito. Sinabi niya na iyon ang pinaninindigan ng kanilang club at tinapos niya ang pagbalot sa paa nito. Dagdag pa rito, may goal si Tendo na handa nitong unahin higit sa lahat at iyon ay isang bagay na karapat-dapat respetuhin. Dumating sina Jess at ang ibang mga babae dala ang crutches para kay Tendo. Pagkatapos ay hinarap ni Tendo ang buong Home Economics Club at sinabing ang sasabihin niya ay isang bagay na tunay niyang ibig sabihin. Inanunsyo niya na humihingi siya ng tawad sa pangmamaliit niya sa kanila. Sinabi niya na masarap ang rice balls na dinala nila at nagpasalamat siya sa mga ito. Kalaunan, nakita ng lahat na punong-puno si Juzo ng sports gear at nagtaka sila kung ano ang nangyari.
Ipinaliwanag ni Juzo na pagkatapos ng match, sunod-sunod siyang near-recruit ng iba't ibang sports clubs. Inamin ng iba na sobrang galing nga niya kaya hindi nakapagtatakang mangyari iyon. Sinabi ni Juzo na tsamba lang ang lahat dahil sa kung anong klaseng freak adrenaline rush. Iniisip ni Kotatsu kung ano ang gagawin ni Juzo dahil sinabi na nito noon na ha-attack iyon ng napakaraming atensyon. Biglang dumating si Tendo sa Home Economics Club at nagulat ang lahat. Iniisip ni Shin kung sasali ba ito sa club pero hindi pala. Idineklara niya na may sasabihin siya at naglakad siya papunta kay Sharishi. Ibinunyag niya na nahulog na ang loob niya rito at niyaya niya itong lumabas kasama siya. Nagsigawan ng lahat sa pagkagulat at nawalan ng masabi si Sharishi. Ipinaliwanag ni Tendo na siya ang pinakamadiri pagdating sa sports pero bukod doon ay wala siyang naiintindihan. Si Sharishi raw ang nagpa-realize noon sa kanya, kaya ngayon ay idineklara niyang gusto niyang makasama ito habang buhay. Nabigla si Sharishi at sinabi niyang hindi siya sanay sa ganitong bagay. Ang kapatid niyang si Ryo ay agad na kumuha ng espada mula sa kanyang bag at tinanong si Tendo kung ano ang iniisip nitong ginagawa. Nilalandi raw nito ang kanyang pinakamamahal na ate. Kaya idineklara ni Ryo na tatapusin niya ang buhay ni Tendo. Wala siyang pakialam kung unicorn man ito o popcorn. Nangako siyang gagawin niya itong giniling na karne. Pagkatapos noon, iniisip ni Juzo kung bakit gagawin ni Tendo ang ganoong klaseng biro. Ibinunyag ni Tendo na seryoso talaga siya at hindi makapaniwala si Juzo na kapareho pala ito ni Shin. Ipinaliwanag ni Juzo na mula nang matapos ang kanilang laban, hinahabol na siya ng bawat sports club sa paaralan. Ngayon ay hindi na siya makapag-focus sa kanyang school life dahil gusto lang naman niyang mag-aral ng tahimik nang hindi namumukod tangi. Hindi iyon maintindihan ni Tendo at napagtanto ni Juzo na dahil iyon sa gusto nito ang kabaligtaran. Ayaw ni Tendo mag-aral at gusto niya ang pagiging namumukod tangi. Sinabi ni Tendo kay Juzo na huli na ang lahat dahil namumukod tangi na talaga siya. Hindi niya alam kung ano ang itinatago ni Juzo pero lalabas din daw yun balang araw. Para sa kanya, sobrang obvious na si Juzo ang pinaka-hindi normal na tao rito. Itinuro niya na hindi matatalo ng isang amateur ang tulad niya sa isang clash gamit lang ang tsamba o guts. Hindi pa raw siya kailanman nakakakita ng taong tulad ni Juzo sa tuktok ng kahit anong sport. Iniisip ni Juzo na tama ito dahil oras na lang talaga ang hinihintay. Gayunpaman, hindi niya ipagpapalit ang mapayapang school life na ito para sa kahit ano at napaka-irreplaceable nito para sa kanya. Pagkatapos noon, kumalat ang balita na injured daw si Tendo at mabilis na kumalat ang chismis. Lumalabas na hindi naman pala yun totoo at iniisip ni Juzo na si Tendo mismo ang nagpakalat ng rumor bilang pasasalamat. Ang pagsasabi ni Tendo na injured siya ay nagmukhang nanalo lang si Juzo dahil nasa pinakamasamang kondisyon si Tendo sa buong buhay nito. Dahil doon ay bumaba ng husto ang reputation ni Juzo kaya tumigil na sa pagre-recruit sa kanya ang mga sports clubs. Iniisip ni Juzo kung ibig bang sabihin nito ay hindi sasali si Tendo sa mga summer tournaments. Simple lang na sinabi ni Tendo na sasabihin niya sa lahat na gumaling siya at gumawa ng miracle comeback. Sa huli, naging maayos din ang lahat para kay Juzo at masaya siya na natakpan niya ang lahat. Salamat sa panonood ng recap ko. Siguraduhin i-like ang video.